Mr. Silent Channel. Kabanata 731 hanggang 740. Nakumpleto na siya ng dugo ng dragon, kaya may gawin tayo para sa dragon. Hindi bababasa, ito ang pinakamahusay na paglilinis at paglilinang para sa kaluluwa ng isang tao. Sa pag-iisip nito, hindi na nagdalawang isip si Tang Wulan, simula sa gilid ng Dragon Tomb Valley, naghuhukay ng butas gamit ang sarili niyang Golden Dragon Claws. Tama, naghuhukay ito ng butas. Bagamat wala siyang kapangyarihang espiritu, ang kanyang pares ng Golden Dragon Claws ay matalas at walang kap-oras. Kapag ang gintong dragon ay tumapak sa lupa, isang malaking lugar ng depresyon ang lilito sa lupa, at ang figure ay magbubukas. Sa bilis at flexibility ng multo at fan, ang mahiwagang kamay ng Jade at ang Golden Dragon Claw ay ang pinakamahusay na excavator, na kayang kontrolin ng crane at hulihin ng dragon para i-export ang lupa. Sa loob ng ilang oras, nagkaroon siya ng malaking butas. Pagkatapos ang mga buto ng pinakamalapit na totoong dragon ay maingat na inilagay sa hukay. Mas magiging simple kung susulong ka lang. Gayunpaman, upang hindi masira ang hugis ng buong tunay na kalansay ng dragon, kailangang maging maingat si Tang Wulan at idugtong ang mga buto ng dragon ng pira-piraso. Inabot ng isang buong araw bago niya ibinaon ang unang totoong kilya sa hukay. Hindi ko alam kung bakit, sa sandaling nasa lupa ang butong ito, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang malungkot at mapanglo na aura nito ay kumupas ng husto. Maging ang pagbabago-bago ng enerhiya sa kilya ay hamina din ng husto. Ang unang kilya ay inilibing, at isang pakiramdam ng tagumpay ay kusang lumitaw. Bagamat ang mga buto ay walang katapusan, sa sandaling ito, si Tang Wulan ay mayroon lamang katatagan sa kanyang mga mata. Kinailangan siya ng isang buong araw upang ilibing ang isang mas maliit na totoong kilya, kaya ang follow-up na tunay na kilya ay halatang mas matagal. Imposibleng kalkulahin kung gaano ito katagal, ngunit si Tang Wulan ay nagpasya na gawin ito, at kailangan niyang gawin ito. Katulad lang noong determinado siyang maging Soul Master. Nakalimutan niya ang oras, at batay sa gininto ang dragon na umakyat sa langit at gininto ang dragon na yumanig sa lupa, sinimulan niya ang kanyang burial ideal. Unti-unti, pinagkadalubhasaan ni Tang Wulan ang ilang mga kasanayan. Kung ipinasok niya ang gintong sibat ng dragon sa lupa at pagkatapos ay ilalabas ang gintong dragon upang yugan ang lupa sa pamamagitan ng gintong sibat ng dragon, ang mga hukay na maaaring sumabog sa bawat oras ay magiging mas malaki. Kapag inilabas, kung paano ihatid ang kapangyarihan ng dugo ay naging isang napakahalagang bagay. Sa makatuwid, nang hindi nakikita, sinimulan din niyang linangin ang kanyang dalawang nilikhang espiritong kakayahan. Sa libingan ng dragon, ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ng dragon ay natural na haantong sa langit at lupang kapangyarihan ng maliit na mundo upang magtipon dito. Nasaksihan ni Tang Wulan kung paano lumitaw ang kaluluwa ng dragon. Nang ilibing niya ang kanyang mga buto dito sa ikapitong araw, sa di kalayuan, sa tabi ng isang napakalaking tunay na kalansay ng dragon, ang elemental na kapangyarihan ng langit at lupa ay biglang lumundag ng marahas, at pagkatapos ay dahan-daang lumitaw ang isang kaluluwa ng dragon. Ang enerhiya ay namuo ng 2 oras bago at pagkatapos ay lumitaw ang isang tunay na kaluluwa ng dragon. Nagulat si Tang Wulan, nang lumitaw ang totoong dragon soul na ito, tumakbo siya palapit sa kanya. Pagkatapos, bago ito gawin ni Tang Wulan, ito ay naging mga streamer at sumanib sa katawan ni Tang Wulan. Ang tanging inaalala ni Tang Wulan noon ay ang sarili niyang pagkain ay maaaring hindi sapat para ibaon ang lahat ng mga buto ng kilya. Bagamat ito ang kanyang ideal, hinding-hindi siya mamamatay sa gutom dahil sa kanyang ideal. Kaya naman, tatapusin na niya ang lahat ng kanyang pagkain. Gayunpaman, kapag ang tunay na kaluluwa ng dragon ay nagsanib, ang mayamang enerhiya ng langit at lupa at ang tunay na hininga ng dragon ay pinapakain, na mas tonic kaysa sa anumang pagkain. Sa pagkakataong ito lamang, sapat na si Tang Wulan para kumapit ng isa pang araw ng hindi kumakain at umiinom. Sa pagtingin sa malaking piraso ng mga buto ng dragon, biglang sinabi ni Tang Wulan ng malakas, "May malay ka, tama." Oo, bigla niyang naunawaan na ang mga buto ng dragon na ito ay dapat magkaroon ng kamalayan, kung hindi, bakit nila pupulutin ang kaluluwa ng dragon at direktang hayaan ang iyong sarili na sumanib? Gusto nilang tulungan ang kanilang sarili, na nangangahulugan din na sumasang-ayon sila sa katotohanan na tinutulungan nila silang tumira. Biglang mas tiwala sa katatagan. Kung payag kang tulungan kitang mag-settle down, then help me gather some energy every period of time. Sa ganitong paraan lang ako makakapit dito. Don't worry, I will make a great wish in front of you today. I won't leave here unless you are in peace with each one of you. Pagkatapos sabihin ito ni Tang Wulan, tila may sunod-sunod na bahagyang pagbabago-bago ng enerhiya sa ilalim ng lambak ng libingan ng dragon. Ang orihinal na kalungkutan ay biglang nagdagdag ng isang dampi ng masayang emosyonal na pagbabago. Tila kahit na ang maputlang kulay ng soulbone mismo ay naging mikantab at basa-basa. Masaya sila, masaya sa dapat kong gawin. Biglang tumawa si Tang Wulan, pinunasan ang pawis sa kanyang noo, walang sinabi, at patuloy na ibinaon ang kanyang mga buto sa nakakainip na paraan.
Isang kalansay ng dragon ang nakabaon sa lupa. Sa prosesong ito, naging mas malinaw ang pagkaunawa ni Tang Wulan sa mga buto ng iba't ibang uri ng tunay na dragon. Nang maglaon, hindi na niya kailangan pang ikumpara ito. Hanggat nakita niya kung anong dragon iyon, tumpak niyang nilalagay ang mga buto nito sa hukay na crypt at ilatag ang mga ito kung ano ang mga iyon. Walang record ng oras, kaya hindi alam ni Tang Wulan kung gaano siya katagal na natili rito. Araw-araw, ang isang tunay na kaluluwa ng dragon ay bubuo, at pagkatapos ay magsasama sa kanyang katawan upang tulungan siyang mapanatili ang kanyang pisikal na lakas. Maliban sa 8 oras na pagmumuni-muni at pahinga araw-araw, si Tang Wulan ay naghuhukay ng mga butas at nagbabaon ng mga buto. Ang prosesong ito ay walang alinlangan na nakakainip, ngunit si Tang Wulan ay ipinanganak sa pag-aaral at pagpapanday, at matagal nang nakasanayan ang pagbubutas na ito. Hindi man lang niya naramdaman na ang hininga ng dragon sa kanya ay lalong tumitindi sa paglipas ng mga araw. Ang malungkot at mapanglo na kapaligiran sa sementeryo ng dragon ay sinamahan din ng pagbabawas ng mga buto ng dragon, at ang patuloy na pagsisikap ni Tang Wulan ay naging maluwag. Si Tang Wulan ay nakakita ng maraming dragon soul bones, halos lahat ng dragon skeleton ay magkakaroon nito. Sobrang nakikilala. Hanggat nakikita mo ang isang piraso ng buto na hindi puti, ito ay dapat na isang espiritu ng buto. Karapat-dapat na maging isang tunay na mundo ng dragon, bawat buto ay mayroon nito. Ngunit mula umpisa hanggang wakas, hindi kailanman hinawakan ni Tang Wulan ang anumang buto ng kaluluwa. Ang mga totoong dragon na ito ay nakakaawa na mahulog dito, paano ko maaalis muli ang kanilang mga buto ng kaluluwa? Sa ganitong emosyon ay paulit-ulit na inuulit ni Tang Wulan ang mga nakakainip na bagay. Ang orihinal na punong kilya ay unti-unting nawalan ng laman nang lumipas ang araw. Hindi na ako makapaghintay pa, malapit nang umalis ang misyon. Naipaalam na namin sa Tang Sect na kung ayos lang talaga si Wulan, gagawa din si Tang Sect ng paraan para maibalik siya. 1 taon na ang nakalipas, at 1 buong taon na rin mula noong dumating ako sa Xingluo Continent. Sa nakalipas na taon, ang koponan ng Shrek Academy ay nakaranas ng maraming bagay pagkatapos ng Daoluo Mainland Mission. Una, inatake siya ng Green Skull Resistance Organization, pagkatapos ay sumali siya sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition, at pagkatapos ay naglakbay siya sa mainland. Sa paglalakbay na ito sa Star Luo Continent, marami talaga silang natutunan, marami sa mga ito ay wala sa Daoluo Continent. Kung hindi dahil sa pagkawala muli ni Tang Wulan, tiyak na magiging mas perpekto ang mission trip na ito. Gayunpaman, dahil humiwalay si Tang Wulan sa kanila, hindi na siya muling nagpakita. Nagdala si Wu Changkong ng masamang balita mula sa Tang Sect, at nawala si Tang Wulan sa panahon ng isang misyon sa maliit na mundo. Nawala ang koneksyon sa pagitan ng maliit na mundong iyon at ng Star Luo Continent, na nangangahulugan din na maaaring tuluyang mawala sa kanila ang kapitan. Nang matanggap pa lamang ang balita, ang koponan ng Shrek ay puno ng hindi paniniwala. Hindi sila naniwala, at nawala na lang ang kapitan. Ngunit pagkatapos ng serye ng mga kumpirmasyon sa Tang Sect, kailangan nilang aminin na ang bagay na ito ay totoo. Si Tang Wulan ay talagang nawawala. Sa madaling salita, nahulog siya. Ang mga batang ito, na 15 o 6 na taong gulang pa lamang, ay napagtanto sa unang pagkakataon na ang buhay ng tao ay napakarupok. Noong 1 buwan pa lang, dapat ay umalis na ang Daoluo Mainland Mission, ngunit iminungkahi pa rin ng Shrek Academy, sa pangunguna ni Mr. Kai, na maghintay ng kaunti pa at makipag-ayos sa Tang Sect upang makahanap ng paraan upang mahanap ang nawawalang munting mundo. Gayunpaman, ang sitwasyon sa maliit na mundo ay hindi makumpirma kahit na malakas ang Tang Sect. Iyon ay ganap na pagbabago sa larangan ng oras at espasyo. Ang kakayahang magamit ang maliit na mundo ay isang mahusay na bagay. Gaano kadaling makahanap ng nawawalang munting mundo? Sa makatuwid, ang 1 buwan ay walang kabuluhan pa rin. Ngayon, dapat silang bumalik. Si Guyu ay tahimik na nakatayo sa busog, nakatingin sa isang tiyak na direksyon. Dahil humiwalay si Tang Wulan sa lahat, natahimik siya. Matapos malaman na nawawala si Tang Wulan, mas natahimik siya. Madalas hindi ako umiimik sa isang araw. Bagamat ang iba ay balisa, wala silang magagawa tulad ng pagkawala sa maliit na mundo. Hindi ko alam kung paano siya mahahanap. Jiren Tian Siang, siguradong magiging maayos ang kapitan. Sabi ni Le Zhengyo sabay buntong hininga. Nagpatikip ng bibig si Xu Xiaoyan, alam kong hindi matagumpay ang paglalakbay na ito, hindi na tayo dapat pumunta. Napabuntong hininga si Yuan Enyahui at sinabing, ano ang silbi ng mga ito ngayon? Naglaho na ang mga tao. Hindi ko lang alam kung bakit niya tayo iniwan at hindi kumilos sa atin noong una. Pagkasabi noon, sabay-sabay na napatingin kay Guyu ang mga mata ng lahat. Bagamat hindi nila alam ang partikular na sitwasyon, malabo nilang maramdaman na ang pag-alis ni Tang Wulan ay dapat may kaugnayan kay Guyu. Hindi nga lang sinabi ng dalawa, sa hula lang sila. Hindi napigilan ni XCXC na tanungin si Guyu, Guyu, matagal nang nawala si Wulan, hindi ka ba nagmamadali? Tumingin sa kanya si Guyu at biglang nagsabi, magiging maayos siya.
Sa sandaling lumabas ang mga salita, namumula ang mga mata ni Exi, ano ba ang magiging ayos niya? Matagal na siyang nawawala, ano pa ba ang ginawa mo bukod sa hindi sinasabi? Lahat kami ay nagsikap na hanapin siya, ngunit natahimik ka. Hindi siya umimik. Hindi naman ganito noong nasa academy tayo. Paano ka naging ganito? Okay. Hinayla ni Yuan and Yahui si Exi. Bagamat medyo pabigla-bigla ang emosyon ni Exi, walang alinlangang ipinahayag niya ang ilan sa mga damdamin ng ibang mga kapareha. Mula nang dumating sa Xingluo Continent, tila nagbago si Guyu. Hihintayin ko siya at hihintayin ko siyang bumalik sa Shrek. Si Guyu ay tila hindi naapektuhan ni Exi, bamulong lamang. Huho. Napabuntong hininga si Tang Wulan, ngunit sa sandaling ito, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Ang buong sementeryo ng dragon ay naging walang laman. Sa harap niya, mayroon lamang itong huling kalansay, na siya ring pinakamalaki sa lahat ng tunay na buto ng dragon, na pag-aari ng Mountain Dragon King. Ang mga buto ng Mountain Dragon King ay hindi lamang malaki sa pangkalahatan, kundi pati na rin ang bigat ng bawat buto. Dahil sa napakalaking densidad, ang mga buto nito ay puno ng hindi mailarawang texture. Mabigat at makapal, ang bawat piraso ay parang bahagi ng mga bundok at ilog. Sa wakas ay pinaghiwalay ni Tang Wulan ang lahat ng buto nito, at inabot ng hindi bababa sa 10 beses ang oras ng mga ordinaryong tunay na kilya upang isa-isang ilagay ang mga ito sa hukay na hukay. 1,000 metro ang lalim na hukay. Naghuhukay pa lang, hindi ko alam kung gaano katagal. Simula nang ilibing niya ang kanyang mga buto, ang kanyang Bloodline Spirit Ring ability, pati na rin ang kanyang sariling Spirit ability, ay hindi na ginagamit ng libo-libo o 10,000 beses. Naging instinct na ng katawan. Falem. Pagkatapos mong mailibing, sa wakas ay aalis na ako. Nakangiting tumingin si Tang Wulan sa mga buto ng Mountain Dragon King. Pagkatapos ay nagsimulang itulak ang nakapalibot na lupa sa malaking hukay. Oo, ito na ang huli, pagkatapos makumplito ang paglilibing ng mga buto ng Mountain Dragon King. Tinupad niya ang kanyang pangako. Sa sementeryo ng dragon, nawala ang kalungkutan. Pagkatapos ng pagpapabuti ni Tang Wulan, nagtanim siya ng ilang halaman sa maliit na mundo ng Dragon Valley sa tabi ng malalaking libingan. Matapos mailipat ang mga halamang ito, lumaki ang mga ito ng napakahusay, na nagdaragdag ng isang dampi ng berde at isang hininga ng buhay sa sementeryo ng dragon. Isang grupo ng mga dilaw na sinag ng liwanag ang namuo sa paligid ng Mountain Dragon King, tulad ng araw-araw na nakaraan, isa pang kaluluwa ng dragon ang lumitaw, at pagkatapos ay tumakbo sa direksyon ni Tang Wulan. Bagaman ang katawan lamang ng Mountain Dragon King ay may mas mababa sa 1% ng kapangyarihan, ang kaluluwa ng dragon ay napakalaki pa rin, higit sa 30 metro ang taas, walang mga pakpak, at tila medyo awkward na umakyat mula sa hukay. Tumawa si Tang Wulan at sinabi kong hindi na kailangan kahapon. Maaari mong panatilihin ang lakas para sa iyong sarili. Pagkatapos kitang ilibing, maaari kang umalis. Ang malaking kaluluwa ng dragon ay dumating kay Tang Wulan. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang malalalim nitong mata ay puno ng karunungan. Nakabaluktot ang isang pares ng hind legs, dahan-dahan itong lumuhad sa harap ni Tang Wulan, ibinaba ang ulo nito, at inilagay ang malaking ulo sa kanya. Mga layer ng katawan. Pagkatapos ay kumislap ang ilaw, at ang mga dilaw na streamer ay nagdagsaan tulad ng katawan ni Tang Wulan. Ang kaluluwa ng dragon na nabuo ng Mountain Dragon King ay ang pinakamalakas sa lahat ng buto ng dragon. Matapos masipsip ang kaluluwa ng dragon nito ng isang beses, hindi makakain o makakainom si Tang Wulan sa loob ng 7 araw at gabi nang walang nararamdamang gutom at uhaw. Muling napuno ang katawan, at ang nakapaligid na lupa ay tila kinaladkad, at nagsimula itong sumugod sa malaking hukay ng mag-isa. Ngumiti si Tang Wulan, karapat-dapat talaga siyang maging Mountain Dragon King. Kahit na mga buto na lang ang natitira, maaari pa rin siyang magkaroon ng ganoong autonomiya. Ang malaking hukay ay unti-unting napuno, at ang malaking katawan ng Mountain Dragon King ay unti-unting nawala. Ito ang huling dragon na ililibing. Ang Dragon Soul ng Mountain Dragon King ay unti-unting naging ilusyon, at ang enerhiya ay patuloy na tinuturok sa katawan ni Tang Wulan. Ha! Biglang bumulong si Tang Wulan, dahil sa ilusyon na kaluluwa ng dragon ng Mountain Dragon King, nakita niya ang isang transparent na balangkas na ipinakita bilang isang transparent na buto. Ang buto na ito ay medyo kakaiba, na may hindi mabilang na mga cross-section dito, ngunit sa kaunting liwanag, ito ay nagiging lubhang maliwanag. Ito ay buto ng kaluluwa. Hoy, nakalimutan mo ang isang piraso ng iyong sariling buto, at ililibing mo ito mamaya. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan patungo sa malaking hukay na unti-unting napupuno. Ngunit ang Dragon King Dragon Soul, na naging napaka-ilusyon, ay umiling, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga paa sa harapan, itinuro ang kanyang sarili, at tumango sa kanya. Nagulat na sabi ni Tang Wulan, ibig mong ibigay ito sa akin. Tumango si Mountain Dragon King Longhan, at nakita ni Tang Wulan ang napakalakas na pakiramdam ng intimacy sa kanyang mga mata.
Sa pamamagitan ng swish, lumipad sa harap ni Tang Wulan ang napakalinaw na buto ng kaluluwa na kumikinang na may maliwanag na liwanag. Nang hindi naghihintay na mag-react siya, ang enerhiya ng kaluluwa ng dragon ay direktang damaloy sa kanyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na mabigat ang kanyang katawan, at hindi namamalayang napaupo sa lupa. Tapos parang nanlamig ang buong tao. Naramdaman na lang niya na siya ay naging isang malaking bundok, ang matataas na bundok at ang lupa ay magkakaugnay, at hindi mabilang na mga enerhiya ang sumugod mula sa lahat ng direksyon at sumanib sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, tila narinig niya ang malalaking dragon sa ilalim ng lupaing ito, at nagpapadala sila ng masasayang pag-ungol ng dragon, na tila nagpapasalamat sa kanya. Wala nang lungkot, sa wakas ay may sariling bahay na sila. Ngumiti si Tang Wulan, oo. Ligtas ang pagpasok sa lupa, anuman ang buhay, sa wakas ay may tahimik na lugar pagkatapos ng kamatayan, at ang lupaing ito sa wakas ay kanilang tahanan. Sana walang mang-istorbo sa kanila in the future. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga labi, na may matamis na ngiti sa kanyang mukha, mga kaibigan, hindi ko alam kung matatawag kitang ganyan. Sa panahong ito, lagi kitang kasama. Bagamat paulit-ulit ko ang parehong bagay araw-araw, hindi ko alam. Bakit, hindi na ako nabagot sa huli? Dahil ramdam ko ang pagbabago ng mood sa bawat isa sa inyo, at ramdam ko ang iyong damdamin. Kahit na matagal ko nang naramdaman ang iyong damdamin. Ngunit, wala akong pinagsisisihan sa lahat. Ito ay isang sandali na maaalala ko sa aking buhay. Ipinakalat niya ang mga kaisipang ito sa pamamagitan ng koneksyon sa lupa, at bahagyang yumanig ang buong sementeryo ng Longgo. Ang hindi nakikita ni Tang Wulan, na nakapikit, ay ang isang makapal na ambon ng liwanag na tumaas mula sa ibaba ng lupa. Ang mga ilaw na ito ang fog ay may lahat ng kulay, at sa huli, ito ay nag-uugnay sa isang makulay na halo, tahimik na umiikot sa paligid niya. Isang malambot at magiliw na pakiramdam ang namamalagi sa kanyang paligid, na para bang mayroong hindi mabilang na mga dragon na umaatungal, ngunit hindi na ito malungkot at malungkot, tanging kaligayahan at kagalakan. Sa huli, ang mga makukulay na halo na ito ay namuo sa hugis ng isang patak ng tubig, at mayroong siyam na kulay na kristal na butil sa loob, na lumutang pababa at damapo sa kanang palso ni Tang Wulan. Ang isang manipis na siyam na kulay na kadena ay tahimik na nakakonekta, na ginagawa itong isang pulse eris at pinagsama doon, naglalabas ng isang malabong halo. Bahagyang nanginig ang katawan ni Tang Wulan, ang kanyang espiritual na mundo ay biglang tila napiga sa isang iglap, at ang mental na kapangyarihan na naging stagnant ay biglang tumaas ng geometriko. Pagkaraan ng maikling panahon, biglang naramdaman ni Tang Wulan na tila lumawak ang kanyang mundo. Hindi man niya ginamit ang kanyang mga mata para makakita, naging malinaw ang lahat sa paligid. Malinaw niyang nararamdaman na ang mga buto ng kanyang katawan, kabilang ang lugod, sternum, at tadyang, ay natatakpan ng maliwanag na ningning. Ito ay tulad ng paglalagay ng isang set ng diamond armor para sa kanyang torso bones. Ang hindi maipaliwanag na katigasan ay pumupuno sa kanya ng kapangyarihan. Mga buto ng katawan. Ang dinala ng Mountain Dragon King sa kanyang sarili ay ang torso bone. Kabilang sa mga buto ng kaluluwa na maaaring pagsamahin ng isang Soul Master, mayroong ilang mga sitwasyon na pinakamahalaga. Anuman ang edad ng Soul Bone mismo, ang Head Soul Bone, Torso Bone at External Soul Bone ay ang pinakabihirang at mahalaga. Ang panlabas na buto ng kaluluwa ay mahalaga dahil maaari itong maging independent sa anim na karaniwang buto ng kaluluwa, na napakabihirang at bihira. At ang Head Soul Bone at Trunk Bone ay ang pinakamalaking promosyon para sa isang Soul Master, at sila rin ang pinakamahirap makuha. Bilang pinakamakapangyarihang pag-iral sa mga inapo ng pamana ng Dragon God, ang Mountain Dragon King, ang Torso Bone na dulot nito ay walang alinlangan ng pinakamataas na pag-iral sa mga Torso Bones. Sa pamamagitan nito, tiyak na makakaangat si Tang Wulan sa isa pang antas sa pisikal na depensa. Kahit na ang Golden Dragon King Seal ay isinama sa hinaharap, ang kahirapan ay lubos na mababawasan. Bilang karagdagan sa pakiramdam ng dagdag na buto ng kaluluwa sa kanyang katawan, ang pag-iisip ni Tang Wulan ay pinalawak palabas, lahat ng bagay mula sa labas ng mundo ay malinaw na nakalimbag sa kanyang isipan, hindi na kailangang tumingin, pakiramdam lamang, maaari itong maging napakalinaw. Ibig sabihin, parang pumasok na sa ibang level ang kanyang mental power. Kailangan ng 500 punto ng espiritual na kapangyarihan upang maabot ang kaharian ng dagat ng espiritu, na isa ng mahalagang threshold para sa karamihan ng mga Panginoon ng espiritu. Ito ay isang mahalagang tanda kung maaari kang maging isang senior master. Kung walang sapat na kapangyarihan sa pag-iisip, hindi maaaring pagsamahin ang makapangyarihang mga buto ng espiritu. At naabot na ni Tang Wulan ang antas ng Linghai Realm. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang kasalukuyang tagumpay ay hindi ang pakiramdam ng Linghai Realm. Iyon ay tulad ng kailaliman tulad ng isang bilangguan, asul pababa sa dilaw na bukal, sa mahinang asul at pababa sa dilaw na bukal, lahat ng bagay sa puso ng isip, oo, iyon ay ang espiritual na kailaliman, na kilala bilang ang espiritual na kailaliman ng limitasyon ng normal na kapangyarihang espiritual ng tao. Sa edad ni Tang Wulan, mayroon lamang 2 Soul Master na kilala niya na makakaabot sa espiritual na kapangyarihan ng Lingyuan Realm,
ang isa ay si Guyu, at ang isa ay si Dai Yuner, na may espiritual na kapangyarihan at martial spirit. Ang pinakamataas na antas ng espiritual na kapangyarihan ay ang batayan para sa pagkakaroon ng maalamat na mga kaluluwa. Maaari itong pagsamahin ng mga kaluluwa sa anumang antas. Ang mga orange na kaluluwa at pulang mga kaluluwa ay maaari lamang magsama ng isa. Sa kaso ng pagkakaroon ng alinman sa dalawang kaluluwang ito, ang kakayahang pagsamahin ng ibang mga kaluluwa ay katumbas ng estado ng dagat ng espiritu. Kung walang pula at orange na mga kaluluwa, ang pinakamataas na limitasyon ng mga kaluluwa ng iba pang mga antas ay 5, ngunit ang antas ay hindi limitado. Karaniwan, ang Lingyuan realm ay ang limitasyon na ng mga tao. Kasabay nito, nangangahulugan din ito na pagkatapos maabot ang antas na ito, ang Panginoon ng kaluluwa ay hindi na maaapektuhan ng espiritual na kapangyarihan, anuman ang espiritual na kapangyarihan, sapat na ito upang suportahan siya upang linangin ang may pamagat na antas ng Daoluo. Hindi inaasahan ni Tang Wulan na kahit na hindi niya kayang linangin ang kapangyarihan ng kaluluwa sa loob ng mahabang panahon sa Dragon Valley, ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan ay nagbunga ng gayong tagumpay. Ito ay malinaw na ang backfeed ng maraming tunay na kilya skeleton sa kanya. Unti-unting nawala ang kanyang kamalayan, at muli siyang pumasok sa malalim na pagmumuni-muni. Kailangan ng oras para ganap na may sama ang katawan sa katawan ng Mountain Dragon King na si Jingzuan, at nangangailangan ng oras upang umangkop sa espiritual na kapangyarihan ng pagmamadali sa kaharian ng Lingyuan. Ang spiritual power requirement ng Linghai Realm ay 500 points, habang ang Lingyuan Realm ay kasing taas ng 5,000 points. Sa sandaling naabot niya ang kaharian ng Lingyuan, halos nangangahulugan ito na hanggat ang Panginoon ng kaluluwa ay walang pisikal na problema sa hinaharap, tiyak na magagawa niyang maging isang may titulong Daoluo. At ang katawan ni Tang Wulan, magkakaroon ba ng anumang mga problema? Ang sagot ay syempre hindi. Shrek Academy. Sa nakalipas na 2 taon, tila napakapayapa ng kolehiyo. Nasa ayos na ang lahat. Mula noong 2 taon, biglang inihayag ng Shrek Academy ang mga kandidato para sa bagong henerasyon ng Shrek 7 Monsters. May mga pagbabagong naganap sa loob ng kolehiyo. Orihinal na kilala bilang pinakamahusay na unang baitang, siya ay na-promote sa ikalawang baitang. Kabilang sa mga ito, ang mga pangunahing miyembro, sina Guyu, Ye Xinglan, Xu Lizi, Xi, at Xu Xiaoyan, lahat ay espesyal na inaprubahan na pumasok sa panloob na patio. Sa parehong oras na pinapasok sila sa inner courtyard, mayroon ding mga pinuno ng squad na sina Yuan Enyahui at Le Zhengguo na na-promote sa unang baitang ng ikatlong baitang. Kaagad pagkatapos, inihayag ng Shrek Academy na ang 7 taong ito ay naging isang bagong henerasyon ng Shrek 7 Devils. Kasabay nito, maaari niyang tanggapin ang mga hamon ng lahat ng Soul Master Team sa ibaba ng ika-6 na ring sa loob ng 1 taon. Kung walang koponan sa ibaba ng ika-6 na ring ang makakatalo sa kanila sa unang baitang, kung gayon ang pangalan ng bagong henerasyon ng Shrek 7 Monsters ay makumpirma. Ayon sa mga patakaran ng Shrek Academy, kapag nakumpirma na ang Shrek 7 Devils, ang henerasyong ito ng Shrek 7 Devils ay palaging magkakaroon ng titulong ito hanggang sa sila ay sumuko o maging miyembro ng Sea God Pavilion o mamatay. Sa makatuwid, para sa Shrek Academy, ang pagpili ng isang henerasyon ng Shrek 7 Monsters ay isang napakamaingat na bagay. Kapag may kahangahangang henyo, o kapag ito ay gumawa ng malaking kontribusyon sa kolehiyo, ito ay mapagpasyahan. Anong uri ng kontribusyon ang ginawa ng henerasyong ito ng Shrek 7 Devils? Hindi gaanong sinabi ng Academy, basta ipinagtanggol nila ang kaluwalhatian ng Shrek Academy at gumawa ng hindi mabubura na kontribusyon sa Shrek Academy sa proseso ng pagpunta sa Star Luo Empire sa ngalan ni Shrek. Mag-ambag. Siyempre may mga taong hindi kumbinsido, tulad ng mga alagad na pumasok sa looban ng looban. Sa sumunod na taon, nakaranas sila ng hindi mabilang na mga hamon. Gayunpaman, sa ilalim ng pamumuno ni Guyu, nagagawa niyang madaig ang kaaway sa bawat pagkakataon. 1 taon na ang nakalilipas, sa wakas ay nakumpirma na ang pangalan ng Shrek 7 Devils. Ganoon pa rin ang buhay sa looban sa labas. Ang kasalukuyang second grade class 1, minsan ang pinakamahusay na klase sa first year class, ang monitor ay pinalitan ni Wusido, at ang deputy monitor na si Luo Guixing. Bagamat nawawala sila ni Guyu, ang unang baitang ng ikalawang baitang ay mahusay pa rin. Sina Wusiduo, Luo Guixing, Xu Yucheng, Yang Yansaya, Xing Yiren at iba pa ay naging mga one-word armor masters. Kailangan lamang nilang makapasa sa pagsusuri sa panloob na patio upang opisyal na maging mga alagad ng panloob na patio sa taong ito. Sa kanilang lakas, ito ay malinaw na sandali lamang. Bago matapos ang ikalawang taon, mahigit 10 estudyante ang pumasok sa looban, na lalong nagpatunay sa lakas ng klaseng ito. Sila rin ay pribado na pinarangalan bilang gininto ang henerasyon ni Shrek ng mga alagad ng panlabas na patio. Shrek Academy, panloob na patio. Nakatayo doon sa tabi ng Sea God Lake, si Guyu ay tila natunaw sa tubig at langit. Napatingin siya sa direksyon ng Sea God Island, nanlaki ang mga mata niya, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Sa sandaling ito, isang figure ang nagmula sa direksyon ng Sea God Island, sa napakabilis na bilis. Silver-haired at purple na mga mata, lumulutang na parang walang kamatayan.
Pagkatapos ng 3 taon, lumaki na rin si Nar. Siya ay 16 na taong gulang sa taong ito, at siya ay mas nakamamanghang. Siya ay pinarangalan bilang isang nakamamanghang kagandahan na hindi pa ipinanganak sa Shrek Academy. Siya ay may pamagat ng unang kagandahan sa Shrek Academy nang walang anumang suspense. Bumagsak si Nar sa lupa at bumagsak sa tabi ni Guyu. Ang Poseidon Island ay ang lugar kung saan nakatira ang mga matatanda ng Poseidon Pavilion, at ilan lamang sa mga direktang disipulo ng mga matatanda ang maaaring pumunta sa isla. Ang mga ordinaryong disipulo sa panloob na patio ay nakatira at nag-aaral sa labas ng Sea God Island. Kung ikukumpara sa panlabas na patio, ang panloob na patio ay talagang mas malayang mag-aral. Maaaring piliin ng mga mag-aaral kung ano ang gusto nilang matutunan, at pumunta sa guro upang gumawa ng appointment para sa pag-aaral. Napakataas ng antas ng kalayaan. Madaling makapagtapos mula sa panloob na patio, hanggat maaari kang maging isang master ng sandata ng labanan na may 2 karakter, maaari kang magtapos mula sa panloob na patio. Ito ay simpleng sabihin, ngunit hindi ganoon kadaling gawin. At ang bawat estudyanteng papasok sa looban ay hindi kailanman hamina at nagsumikap. Ang Shrek Academy ay palaging may kakaibang kababalaghan, iyon ay, pagkatapos na makapasok sa panloob na patio, napakakaunting mga mag-aaral ay handang umalis pagkatapos maging isang master ng sandata ng labanan na may 2 karakter. Mas handa silang manatili sa kolehiyo para magsanay, o maging guro sa kolehiyo. Ang ganitong uri ng banal na bilog at 10,000 taon ng akumulasyon ang gumagawa sa Shrek Academy kung ano ito ngayon. Si Nar ay mukhang isang malaking babae, na may balingkinitang figure. Nakatayo sa tabi ni Guyu, hindi niya masabi na may 2 o 3 taong gulang na pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Magkatabi sila, at walang nagsasalita sa kanila. Sa paghusga sa kanyang hitsura, si Guyu ay mas masahol pa kaysa kay Nier, o hindi ito nasa parehong antas. Ngunit hindi ko alam kung bakit, nang tumayo ang dalawa, hindi napigilan ni Nar si Guyu ng kalahating minuto. Kailan siya babalik? Ang tagal na. Malamig na sabi ni Nier. Hindi ko alam. Umiling si Guyu. Biglang galit na sinabi ni Nar, hindi mo alam. Anong sabi mo? Sabi mo okay lang siya at siguradong babalik siya. Pero bakit 3 taon na siyang nawala at hindi pa rin bumabalik? Pinatay mo na. Lumingon si Guyu kay Nar, kung sasaktan ko siya, hindi mo ba mararamdaman? Ayoko. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik. Pero nakakasigurado akong buhay pa siya. Siguro, manatili siya doon at maging ka-cohort niya. Natahimik bigla si Nar nang marinig ang salitang, Fuma. Bumalik sa kanyang katawan at tumingin sa direksyon ng Sea God Island. Hindi naman ganoon ang kapatid ko. Hindi siya ganoon kadaling magkagusto sa isang tao. Siguradong babalik siya. Dapat may maantala. Mariing sabi ni Nar. Biglang sinabi ni Guyu, kung babalik siya, maaasahan pa ba natin ang ating kasunduan sa pagsusugal? Proud na sabi ni Nier, syempre. Hindi ako naniniwalang matatalo mo ako. Hindi umimik si Guyu, at walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, gayunpaman, hindi na ako makapaghintay. Napakaraming bagay na dapat harapin. Magagawa mo ito, ngunit hindi ko kaya. Dapat mong malaman kung ano ang nasa aking mga balikat, hindi mo ito handang pasanin, ngunit kailangan kong tiisin ang mga iyon. Kaya, kailangan kong maghintay ng hindi hihigit sa 3 buwan bago ako umalis sa kanyang paaralan. Courtyard, pero hindi siya bumalik, hindi niya ginawa, aalis na ako. Bahagyang nanginig ang katawan ni Nar, biglang nanlambot ang kanyang mga mata, ikaw. May biglang ngiti sa mukha ni Guyu, ngunit isang malungkot na ngiti, maaari mo bang sabihin sa akin na huwag pumunta? Hindi ko masabi. Kung tutusin, pareho pa rin tayo. Umiiwas ka lang, ngunit hindi. Hindi naman sa hindi natin alam na dapat nating gawin ito. Sinabi ni Nar, kung gayon, paano kung bumalik ang aking kapatid? Bumalik siya, aalis ka pa ba? Fair na. Sinabi ni Guyu nang walang pag-aalinlangan, hindi ko nahahayaang maghintay pa ang lahat. Hindi ako hinihintay ng oras. Maraming bagay ang dapat gawin. Sa panig ng Spirit Tower, matagal ko nang inaasahan na maglilingkod ako sa nakaraan. Huminga ng malalim si Nar, okay. Kung gusto mong pumunta, I will always wait here and wait for him return. Since sinabi mong okay na siya, babalik talaga siya. Confident ako. Ngumiti si Guyu, hindi nagsalita, marahang pinulot ang kanyang mahabang buhok, tumalikod at naglakad patungo sa direksyon ng pangunahing gusali ng pagtuturo ng panloob na patio. Pagtingin sa kanyang pag-alis, biglang napangiti si Nar, basta babalik siya, nakatadhana kang matalo sa akin. Actually, natalo ka na sa akin, hindi mo ba talaga alam? O, ayaw mong makilala. Itinaas ni Nar ang kanyang ulo at tumingin sa langit, kuya, kailan ka babalik? Hindi ka talaga mananatili sa Star Luo Empire bilang isang utusan, tama? Ang pangunahing pasukan ng Shrek Academy, upang maging tumpak, ang pangunahing pasukan ng Shrek City. Isang pinahabang luxury soul-guided na kotse ang dahan-daang huminto, at may bumaba mula sa kanang pinto. Ang taong ito ay matangkad, matipuno at maringal na parang bundok, may kalbo ang ulo at nakasuot ng formal na suit. Siya ay tumingin na pakakahanga-hanga.
Inikat niya ang katawan mula sa likuran, pumunta sa kaliwang pinto, at binuksan ang kaliwang pinto sa likuran. Unang lumabas ang mga payat na guya. Ang mga guya ay puti at payat, at ang malagatas na puting balat ay naglabas ng malabong kristal na ningning. Isang puting damit ang lumitaw, at isang batang babae ang lumabas sa kotse. Nakatayo sa tabi ng malaking kalbong lalaki, siya ay mukhang napakapitit sa kabuuan, na may mahabang buhok na ipinakita bilang isang malaking alon na nakakalat sa likod ng kanyang ulo, at siya ay may isang uri ng maalikabok na ugali. Tiningnan niya ang numero ng bahay sa harap ng kanyang nakamamanghang mukha na may kaunting pag-asa, at isang hindi maipaliwanag na pagnanasa ang sumilay sa kanyang mga mata. Naglakad ang kalbo patungo sa main gate ng Shrek City. Libre ang pagpasok, ngunit bawal ang mga dayuhang sasakyan. Bago sila dumating, halatang inusisa nila ito. Bukod sa dalawa, may dalawa pang tao na nakasuot ng uniforme. Malinaw na ang opisyal na kawani ng federal ang bumaba sa isang kotse na sumusunod sa kanila, at mabilis na naglakad sa kanilang dalawa, iginiya sila sa Shrek City. Oo, kahit na ito ay isang opisyal na federal na kotse, walang espesyal na pag-aproba mula sa Shrek Academy, at hindi ito pinapayagang magmaneho sa Shrek City sa kalooban. Pagpasok sa Shrek City, kalbuman o babae na nakaputing palda, lahat sila ay may hitsura ng curiosity. Tumingin sa paligid paminsan-minsan. Kuya Long, napakayaman dito. Ang Daoluo-Dalo ay talagang mas masaya kaysa sa atin. Sabi ng dalaga. Tumango ang kalbong lalaki, nagniningning ang kanyang mga mata sa nakakapasong liwanag, narito ang Shrek Academy. Hindi ko alam kung gaano kahanga-hanga ang lugar na ito na tinatawag na unang akademya ng mainland. Ngumiti ang dalaga, basta nandyan siya, magical talaga. Lumingon ang kalbong lalaki at tumingin sa kanya ng kakaiba, Yuner, mahigit 3 taon na, ikaw. Umiling ang dalaga, Kuya Long, naisip ko na. Hindi mo na ako kailangang kumbansihin. Alam kong mabait ka, at alam ko rin na palagi kang naging mabuti sa akin. Gayunpaman, napagpasyahan ko na hinding-hindi ako magbabago. 3 taon na ang nakakaraan, maaari akong magbanta ng kamatayan at tumanggi na makipagtipan. Pagkalipas ng 3 taon, ang aking kapalaran ay maaari na lamang maging aking sarili at ang aking ama. Nakalimutan mo na ba ang aking ama? Sa hinaharap, wala na sa aking mga inapo ang magiging miyembro ng maharlikang pamilya. Kung narito si Tang Wulan, tiyak na makikita niya na ang babaeng nakasuot ng puting palda ay ang walang takot na munting prinsesa na si Dai Yuner ng Star Luo Empire. At ang mga kasama niya ay ang mga haligi ng Monster Academy, na kilala bilang ang unang henyo sa libu-libong taon, ang Dragon King at si Long Yu. Walang magawang sinabi ni Long Yu, Yuner, ang iyong kamahalan ay panandaliang pagsingaw lamang. Bukod dito, sinabi sa akin ng iyong ika-4 na kapatid ng Pribado na kahit na tumanggi ang iyong kamahalan na patawarin ka, kapag siya na ang prinsipe ay magtatagumpay siya sa hinaharap. Ang unang bagay ay ang parusa ng amnestya. Ngumiti si Dai Yuner at sinabing, bakit hindi ko alam? Galit si Itay sa panlabas, ngunit para sa mga tagalabas. Kinailangan niyang gawin iyon upang mapanatili ang dignidad ng hari, ngunit sa katunayan, ito rin ang nagbigay sa akin ng kalayaan sa pagbabalat kayo. Tungkol sa kinabukasan ko. Hindi mahalaga kung ang bata ay miyembro ng maharlikang pamilya. Baka mananatili ako sa Daoluo Continent. Malamig ang mga mata ni Long Yu, at hindi niya namamalaya na ikinuyong ang kanyang mga kamao. Ngayon, gusto na lang niyang bugbugin ng lalaking yun. Tara, dumiretso tayo sa Shrek Academy. Hindi ako aalis kung hindi ko siya makikita sa pagkakataong ito. Ang panloob na courtyard dormitory ng Shrek Academy. Naupo si Exy sa sofa sa kanyang silid na walang malay, ang kanyang mga mata ay medyo dumidilim pa rin. Nitong mga nakaraang araw, ginagawa niya ito sa lahat ng oras, at kahit na ang kanyang karaniwang masigasig na paglilinang ay nasuspend. Pagkatapos pumasok sa panloob na patio, ang paggamot ay natural na ibang-iba sa panlabas na patio. Ang bawat isa ay may sariling hiwalay na silid, at maging ang mga pamantayan sa pagkain at inumin ay itinaas. At ito ay ibinibigay ng walang bayad ng kolehiyo. Masasabing mula sa labas na patio hanggang sa panloob na patio, ito ay parang isang lugar at langit. Dito, ang lahat ng Oiliari Training Facility ay ang pinakamahusay, at ang mga guro ang pinakamalakas. Si Wu Changkong ay hindi sumama sa kanila sa panloob na patio, ngunit nanatili sa panlabas na patio upang ipagpatuloy ang pagtuturo sa ikalawang baitang unang klase. Gayunpaman, sinabi niya na pagkatapos ng pagtuturo sa terminong ito, hindi na siya magiging guro at mananatili sa panloob na patio upang magsanay at mag-aral ng battle armor. Boom! May kumatok sa pinto. Nagulat si Exy, ngunit agad siyang nag-react at nagmamadaling bumangon at binuksan ang pinto. Si Lezengyo ang nagmula sa labas ng pinto. Si Exy, na nakatayo sa harap ng pinto, ay tumabi at pumasok. Kung ikukumpara sa 3 taon na ang nakalipas, lahat sila ay malalaki na. Ang taas ni Exy ay higit sa 1.8 metro, at ang Lezengyo ay higit sa 1.8 metro. Pareho silang gwapo, ngunit si Exy ay karaniwang may masamang ngiti sa kanyang mukha, habang si Lezengyo ay puno ng sagradong amoy. Magkaiba silang lahat, ngunit sa mga disipulong magkasing edad sa panloob na patio, tiyak na kaakit-akit sila. Sino ang gumawa sa kanila ng Shrek 7 Monsters? Anong ginagawa mo?
Pagtingin sa magulong silid, tinakpan ni Lezengyo ang kanyang ilong, naglakad palapit at binuksan ang bintana para pumasok ang sariwang hangin na may mamasa-masa na amoy ng Haishen Lake. Umupo muli si Exi sa sofa, mukhang nag-iisa at naiinip. May sakit ka. Sinulyapan siya ni Lezengyo at galit na sinabi. Ang pagtatalo ay naging isang kailangan na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit sila ay tunay na magkaibigan. Ang mga personalidad ay malapit sa isa't isa, at lahat sila ay medyo malayo. Kaya lang medyo tumalon si Exi. Napangiti ng mapait si Exi, okay na ang lahat. Okay lang, huwag mo na akong pakialaman dito, bilasan mo. Oo. Kakaibang sigaw ni Lezengyo, nahihirapan ka pa rin, no? Bakit ka nag-cramping? Hindi kumbinsido na tayong dalawa ay naglaban sa isa't isa. Samaampa si Exi sa sofa, hindi interesado. Bahagyang gumalaw ang mata ni Lezengyo, at naglakad papunta sa kanya, hiheheng ngumiti, alam ko. Para kay Yuanan yan. Tingnan natin kung anong ginagawa mo. Pero, speaking of it, sayang ka talaga. Ang tagal mong hinahabol si Yuanan. Hindi pa ako nagtagumpay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko tungkol sa'yo. Lumabas ka. Galit na sabi ni Exi. Inilagay ni Lezengyo ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, cut. Hindi ko pa rin maintindihan ang iyong maliit na iniisip. Lahat tayo ay nasa hustong gulang na ngayong taon, at malapit nang gaganapin ang pagpupulong ng blind date ng Haishen Lake. Lahat ng mga disipulo sa loob ng courtyard na higit sa 18 taong gulang ay maaaring sumali. Nag-aalala ka. Si Yuanan ba ay hinahabol ng iba? O nag-aalala ba siya na wala siyang pagkakataon? Ngumuso si Exi, ang gwapo ko, paano ba naman hindi ako magkakaroon ng chance? Kahit gusto niyang pumili, ako lang ang pipiliin ni Yuanan. Kung hindi ako ang pipiliin ko, walang ibang magkakaroon ng chance. Humalaklak si Lezengyo, hindi naman totoo yan. Ang ilan sa mga nakatatanda sa panloob na patio ay maganda at matipuno, at maraming may dalawang karakter na Battle Armor Masters. Paano ka nakakasigurado na pipiliin ka ni Yuanan? Mahirap sabihin. Sinaman siya ng tingin ni Exi, kung sino man ang maglakas loob na agawin ako, lalabanan ko siya ng desperado. Sinabi ni Lezengyo, okay, ikaw, ang iyong birtud lang, nagtatrabaho ka pa rin ng husto sa mga tao. Kung ako si Yuanan, hindi kita papansinin. Karapat-dapat ka. Mabangis na tumalon si Exi na parang sebang, itigil mo ang iyong relasyon. Ngumisi si Lezengyo, kung sinira mo ang iyong relasyon, sisirain mo ang iyong relasyon. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang bagay sa paghabol sa isang babae? Sinabi ni Exi, makapal ang balat mo. Hindi ba't ganyan ka lang na tao? Fuck you. Sige, wala na si kuya, hindi na kita tuturuan. Tumalikod si Lezengyo at umalis. Mabilis na tumakbo si Exi at hinawakan si Lezengyo, kuya, nanalo ka. Bilasan mo at turuan mo ako, hindi ba ako magkakamali? Ngumiti si Lezengyo at sinabing, tanga, tiwala sa sarili. Bakit hindi ka naniniwala sa sarili mo, inaasahan mo bang isipin ng ibang babae na mapagkakatiwalaan ka? Totoong makapal ang balat mo, pero kapag makapal ang balat mo, hindi mo maiisip na makapal ang balat mo. Magtiwala ka at bastos ka. Matagal mo nang inistalk si Yuanan. Pero ito ba talaga ang bagay na ipinagtatapat mo sa kanya kung ilang beses mo nang inamin? Si God Fate Blind Date Meeting. Kahit na mabaigo ka sa huli, kailangan mong maging sa harap ng lahat ng mga nakatatanda sa looban, ipahayag mo ang sinabi mo sa akin, kailangan mong ipaalam sa lahat na kung sino man ang maglakas loob na agawin si Yuanan mula sa iyo, ipaglalaban mo ang iyong determinasyon. Maganda ang Diyos ni Yuanan, ngunit mayroon siyang martial spirit ng Titan Great Ape, at dalawang malalaking martilyo ang ginagamit niya araw-araw. Ang tinatawag na mga salita ang gumising sa nananaginip, biglang naliwanagan si Exi matapos marinig ang mga salita ni Lezengyo. Oo, hindi ko inaasahan. Akala ko tatanggihan niya ako. Ano ang kinatatakutan mo? Basta manampa ka ng soberanya, hindi ka matatakot. Ni Ubi, kuya, may utang na loob ako sa iyo sa pagkakataong ito. Hintayin mo muna akong gumawa ng plano. Pagkatapos ng blind date meeting, retreat kita sa isang malaking kainan. Agad na muling pinasigla ni Exi ang kanyang fighting spirit. Siya ay isang tao sa unang lugar, at hindi siya madaling sumuko. Buti na lang nakapasok ako sa dulo ng mga sungay kanina at naramdaman kong hindi ako makikilala ni Yuanan. Ang Sigad Blind Date Meeting ay isang engranding pagpupulong na tanging ang mga disipulo ng panloob na patio ng Shrek Academy ang maaaring lumahok. Ang mga disipulo sa panloob na patio ay dapat na higit sa 18 taong gulang. Ang tradisyong ito ay umiral noon pang 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga mag-aaral ng Shrek Academy ay talagang mahusay, kaya talagang hindi madaling makahanap ng kapareha na karapat-dapat para sa kanila sa labas ng mundo. Sa makatuwid, maraming tao ang pipili ng kanilang partner sa Sigad Fate Blind Date Conference. Ang pinakasikat ay ang orihinal na Lingbing Dao Luo Yuhao at Dragon Butterfly Dao Luo Tang Wat Ong. Kilala bilang isang magandang kwento ng henerasyon. Sa makatuwid, sa tuwing gaganapin ang Sigad Fate Blind Date Meeting, ito rin ang pinakamasiglang oras sa loob ng looban ng Shrek Academy.
Ang mga mag-aaral mula sa panlabas na kolehiyo na higit sa 18 taong gulang ay maaaring pumunta upang obserbahan ang seremonya. Ito ay isang pampasigla sa kanila. Kung gusto mong maging isang magandang tao sa kolehiyo, dapat kang magsanay ng gusto at magsikap na maabot ang antas ng One-Word Armor Master sa lalong madaling panahon. Pagkakataon para sa isang blind date meeting. May higit sa 10 araw bago ang blind date meeting. Nagsimula lang mag-alala si Exie. Ha, ha. Isang malakas na buntong hininga ang tumunog, at pagkatapos, isang malaking katawan ang bumulusok sa dormitoryo ni Exie. Si Shulizi ay mas matangkad kaysa sa kanya higit sa 3 taon na ang nakalipas, ngunit ang kanyang timbang ay tumaas din ng proporsyonal. Siya ay ganap na mataba, maputi at mataba, at mukhang gumawa siya ng sarili niyang recovery dumplings. May nangyari. Ano ang sitwasyon? Nagtatakang tumingin sina Exie at Lezengyo kay Shulizi. Kung paanong si Exie at Lezengyo ay may magkatulad na personalidad, ang personalidad ni Shulizi ay medyo katulad ni Tangulan, bagaman ang hitsura ni Shulizi ay isang tipikal na uri ng itim na tiyan. Ang mga taong talagang gustong masaktan siya sa pangkalahatan ay miserable. Gayunpaman, siya ay karaniwang napakakalma, ngunit ngayon ang kanyang mataba na mukha ay nagpapanik. Ano ang problema? Ito ay maaaring gumawa ka kaya naguguluhan. Naghihinalang tanong ni Lezengyo. Sinabi rin ni Exie, oo. Mataba, anong problema? Nga pala, kung hindi ka pamayat, dumalo ka ba sa God Fate Blind Date Conference? Galit na sinabi ni Shulizi, bakit hindi ako makasali? May paraan si kuya. Sinasabi ko sa iyo, narito sina Dai Yuner at Long Yu. Halika sa aming kolehiyo. Sinong sinabi mo? Napatingin sa kanya si Exie na nagtataka. Nalilitong sabi ni Lezengyo, bakit parang pamilyar ang mga ito? Ang dalawang pangalan na ito. Sinabi ni Shulizi, ito ang Monster Academy na nakatagpo natin sa Star Luo Empire's Continent Young Senior Soul Master Elite Competition. Si Dai Yuner pa rin ang prinsesa ng Star Luo Empire. Nakalimutan mo na. Si Long Yu ang martial soul na iyon. Ang halimaw ng Mountain Dragon King. Nang marinig ang sinabi niya, nagbago ang ekspresyon ni Lezengyo at Exie, at sabay-sabay na sinabi ng dalawa, para saan sila nandito. Sinabi ni Shulizi, ayon sa narinig kong balita, nagpunta daw ako rito bilang exchange student. At dumiretso ako sa inner courtyard ng aming Shrek Academy para mag-aral. Simula ngayon, magiging kaklase na namin ito. Ano? Naging kakaiba ang mga ekspresyon ni Lezengyo at Exie. Si Dai Yuner at ang iba pa ay hindi gaanong pinansin, ngunit ang Dragon King na si Long Yu ay nag-iwan sa kanila ng masyadong malalim na impresyon. Sa one-on-one na sitwasyon, wala sa Shrek 7 Devils ang kanyang kalaban, at si Tangulan ay nataman niya ng husto at muntik nang mamatay sa labanan. Natalo din si Lezengyo kay Long Yu, kaya nang banggitin niya siya, hindi napigilan ni Lezengyo ngunit may mga anino na lumitaw sa kanyang puso. Nagkatinginan ang dalawa, anong ginagawa niya? Nag-demonstrate ba siya? Bagamat tinanong nila sa kanilang sarili na napakabilis nilang lumaki sa nakalipas na 3 taon, mayroon pa ring malinaw na agwat kumpara kay Long Yu. Mahigit 3 taon na ang nakalipas, nasa level na sila ng 6th-string Soul Emperor na nagmamadali para dito. At isa rin itong dalawang character na Battle Armor Master. Makalipas ang 3 taon, kahit na hindi siya maging isang free character Battle Armor Master, tiyak na magiging mas malakas siya sa kabuuang lakas. Talagang hindi ito isang bagay na maaari nilang labanan ngayon. Hindi bababa sa isa ay ganap na imposible. Nagkibit balikat si Shulizi, sino ang nakakaalam kung pumunta siya sa atin para mag-higanti, gayunpaman, isa akong food soul master, at wala itong kinalaman sa akin. Humihingi kayong dalawa ng higit pang pagpapala. Mayroon akong kapatid na si Xinglan na protektahan ako. Medyo magaling ka, okay. Inilibot ni Lezengyo ang kanyang mga mata at sinabi. Promising. Hindi ako makakain, bakit ka nandito? Okay, alis na ako. Kailangan kong maghanda para sa blind date meeting. Nakangiting sabi ni Shulizi. Lumiwanag ang mga mata ni Lezengyo, Fatty, nakita mo na kung sinong senior sister sa inner courtyard, please come and listen. Hindi mo hinahabol si Wu si Duo o Xing Yiren. Sa dalawang iyon, may mga tinak ang isa. Ang isa ay lason. Kailangan mong mag-ingat. Inilibot ni Shulizi ang kanyang mga mata, bullshit, hinahabol ko sina Yuanan Yahui at Shu Xiaoyan. Pinag-iisipan ko kung alin ang aaminin. Gusto mo bang mamatay? Sabay ulit na sabi ni Lezengyo at Exie. Tumingin si Shulizi sa kanilang dalawa at tumawa, lalong nagiging magkapares kayong dalawa, aalis na ako. Pagkatapos magsalita, pinisil niya ang pinto at tumakbo palayo na parang lumilipad. Nagkatinginan sina Exie at Lezengyo, at biglang tumalon pabalik si Lezengyo, at sinabi kay Exie sa mga salita, magdistansya ka. Maglalayo ka sa akin sa hinaharap. Umalis ka na lang. Ang balita na sina Dai Yuner at Long Yu ay dumating sa Shrek Academy at nakumpirma bilang mga disipulo ng panloob na patio ay kumalat na parang apoy, at hindi nagtagal ay kumalat sa buong panloob na patio. Hindi sila naiintindihan ng iba, ngunit ang henerasyong ito ng Shrek 7 Devils ay kilalang kilala sila. Ang hindi magagapi na pakiramdam ni Long Yu ay malalim na nakatatak sa bawat isa sa kanila.
Kung hindi dahil umaasa sina Tang Wulan at Guyu sa pagkakakulong ng mga elemento ng lupa at pagsugpo sa linya ng dugo, kasama ang huling pagbabagong Shenlong, hindi nila magagawang talunin ang napakalakas na kalaban. Pagkatapos ng laro, kahit si Wu Changkong ay nagsabi na sa isang one-on-one na sitwasyon, hindi siya sigurado na tiyak na mananalo siya sa Long Yu. Makikita kung gaano kalakas ang taong ito na kinikilala bilang 100 taong gulang na talento ng Star Luo Empire. Anong sabi mo? Malinaw na maririnig ang sigaw ni Xu Xiaoyan kahit sa daan-daang metro ang layo. Hindi lang siya, pati ang iba pang Shrek 7 Devils ay nakatitig din sa dalawa sa harapan nila na tulala. Matapos makapasok sa panloob na patio, sa ilalim ng pagsasaayos ng mga tauhan ng akademya, sa wakas ay nakita nila si Dai Yuner at Long Yu na nanggaling sa malayo. Bukod dito, mula sa kanilang mga bibig, nakakuha sila ng isang kamanghamanghang balita. Totoo ang sinabi namin. Seryosong sinabi ni Dai Yuner, noon pa lang, nakatanggap lang kami ng balita. Bumalik si Tang Wulan sa Daoluo Mainland sa pamamagitan ng voyage ship na ibinigay ng Tangmen Headquarters sa Star City. Napakaraming kawalan ng katiyakan, ngunit ang malayuang mga barko ng Tangmen ay palaging ang pinaka-maaasahan. Mabilis kaming nakarating dito, hindi pa siya bumabalik. Biglang nakatanggap ng balita tungkol kay Tang Wulan, bukod kay Guyu na tahimik pa rin sa mga Shrek 7 Devils, lahat ay nagulat at nagulat. Hindi ako patay, talagang hindi patay ang kapitan. Hindi siya patay kahit gumuho ang maliit na mundo. Kakaibang sigaw ni Exi, at agad na tumalon mula sa kinaroroonan. Isang tingin ng pagkasabik. Malakas ding ikinaway ni Lezengyo ang kanyang braso. May kakaibang kinang sa mga mata ni Dai Yuner, nagulat din ako, at lagi kong iniisip na siya nga. Buti na lang, buhay pa siya. Naniniwala ako na hindi maaaring mali ang balitang ibinigay ng Tang Sect. Nandito na tayo. Hintayin mo siya rito. Si Ye Xinglan ay mas kalmado, tumingin kay Dai Yuner at sinabing, ano ang hinahanap mo kay Wulan? Matamis na ngumiti si Dai Yuner, syempre may importanteng bagay. Lalaki ko siya, at syempre lalapitan ko siya kapag may balita ako sa kanya. Anong pinag-uusapan niyo? Ang mga tao ay tumingin kay Dai Yuner na natulala, mas nagulat pa sa balita na si Tang Wulan ay buhay pa. Namumula ang magandang mukha ni Dai Yuner, at nahihiyang sinabi niya, sa simula, pinasok ko ang maliit na mundong iyon kasama niya. Lahat kami ay mga manlalaban sa Tang Sect Dao Soul Hall. Siya si Bai San, at ako si Bai San. 7. Nagkamali kaming nahati sa isang grupo. Nang maglaon, sa ekspedisyon ng Dragon Valley, gumugol kami ng ilang buwan, at ang lahat ng bagay ay magiging natural na magkasama sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat ay magiging natural ang lahat sa loob ng mahabang panahon. Nakatagpo siya ng malaking panganib, pinona niya ako upang protektahan ako. Not long ago, I finally got news from him. Fiancé ko siya, syempre kailangan ko siyang puntahan. Best friends niya kayong lahat. Kung babalik siya, dapat sabihin mo sa kanya na andito ako. Kung willing siyang sundan ako back to Xingluo Continent together, ka-cohort ko siya. Kung ayaw niya talagang sumama sa akin, then I will stay a civilian, even if I am just staying here. Nang makita ang nahihiyang pag-amin ni Dai Yuner, mas naging kakaiba ang mga ekspresyon ng lahat. Ang kanyang tingin ay lumipad patungo kay Guyu nang hindi namamalayan, ngunit ang nakakagulat, ang ekspresyon ni Guyu ay palaging kalmado, na walang anumang pagbabago. Salamat sa pagbabalik ng balita tungkol kay Wulan, pero hindi pa siya bumabalik. Kanina pa namin siya hinihintay. Kung wala na, so be it. Mahinang sabi ni Guyu. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Sumilay sa mga mata ni Dai Yuner ang isang mahiyain, at nakangiting sinabi niya, palagi ko siyang hihintayin dito. Naniniwala ako na kung babalik siya, tiyak na babalik siya sa akademya. Walang ibang nagsabi ng kahit ano, at ang 7 Shrek Monsters ay sumunod kay Guyu palabas. Guyu, huwag kang makinig sa kanya. Noong nagsasalita ang prinsesa na ito, medyo tumalon ang tono at boses niya, hindi katulad ng totoo. At saka, ilang taon na sila 3 taon na ang nakakaraan. 15 taong gulang pa lang ang kapitan, paano ito naging posible? Ilang buwan ko na siyang kasama, sabi ni Ye Xinglan sa malalim na boses. Sinabi ni Exi, ngunit, may mga taong nagsilapitan sa pintuan. Kung walang nangyari, bakit ka nagmamadaling humahabol sa iyo? Gayunpaman, kahit anong sabihin mo, magandang balita na ayos na ang kapitan. Pagbalik niya, hayaan mo siyang harapin ito. NS. Sunod-sunod na tumango ang lahat, ang mga ganitong bagay ay dapat hawakan ng mga partido mismo. Ano naman sa kanya, wala namang kinalaman sa akin. Biglang bumili si Guyu at mabilis na umalis. Bumalik talaga siya sa oras na ito. Sa wakas ay nagpa siya akong umalis sa loob ng ilang buwan. Bakit ka bumalik ng ganitong oras? Alam mo ba na sa wakas napatahimik ko na ang puso ko, at naging magulo dahil sa balita mo? Bakit ka babalik? Bakit bumalik ngayon sa ganitong oras? Anong gagawin? Nagkatinginan ang lahat. Hintayin mong bumalik ang kapitan. Haharapin ko ang ganitong uri ng relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Nagkibit balikat si Lezengyo. Talagang hindi nila matutulungan si Tang Wulan na makibagay sa anumang ideya.
Ngunit anuman ang mangyari, lahat ay nasa mabuting kalagayan sa oras na ito. Okay lang si Tang Wulan, babalik na siya, may mas magandang balita pa ba dito? Pagkalipas ng ilang araw, ang pangunahing pasukan ng Shrek Academy. Nang bumaba si Tang Wulan sa taxi na ginagabayan ng kaluluwa at nakita ang malaking gatehouse, hindi niya naiwasang pakiramdam na parang isang mundo ang layo. Hindi niya talaga alam kung gaano na siya katagal doon hanggang sa umalis siya sa Dragon Valley. 3 taon at 4 na buwan. Kinailangan ng 40 buwan upang makumplito ang gawain ng paglibing sa lahat ng buto ng dragon. Makalipas ang mahigit 3 taon, 18 taong gulang na siya, halos 19 na taong gulang. Dapat ay lumaki na rin ang lahat. Kaya lang, ang tagal kong hindi bumabalik, hindi ko alam kung ano na ang naging kolehiyo. Mga kaibigan, bumalik ako. College pa ba kayong lahat? Near, bumalik na ako. Mag-alala ka. Sa mga masalimuot na damdaming ito, si Tang Wulan ay sumugod sa tarangkahan ng Shrek City at humulik ng mariin sa dingding. Ang pakiramdam ng pag-uwi ay puno ng init ang buong katawan niya. Matapos makapasok sa Shrek City, pamilyar ang lahat. Hindi na makapaghintay si Tang Wulan na pumunta sa pamilyar na tindahan ng noodle kung saan siya dinala ni Shulizi, at nag-order muna ng 10 mangkok ng noodles upang pagpiestahan. Nang iwan niya ang kilya kasama ang Dragon Ball, nalaman niyang walang laman ang dating kubo ng talampas. Kapag wala ng ibang paraan, kailangan niyang humanap ng paraan para makaalis sa kagubatan. Pagkaraan ng ilang panahon, sa wakas ay nakahanap siya ng kotse at bumalik sa Xingluo City. Pagdating niya sa Xingluo City, maaari lamang siyang humingi ng tulong sa Tang Sect. Sa kabutihang palad, ang Tangmen ay nagmamay-ari ng mga kargamento para sa kalakalan sa pagitan ng dalawang kontinente. At nakatanggap din siya ng balita tungkol sa misyon mula sa Tang Sect. Mahigit 2 taon na ang nakalipas, ang misyon ay nakabalik na sa kontinente ng Daoluo. Mula noon, pagkatapos magbayad ng isang tiyak na halaga ng kontribusyon, sumakay si Tang Wulan sa kargamento mula Tangmen patungong Daoluo Continent. Ang kargamento na ito ay ilang beses nang inatake ng mga sea spirit beast sa dagat, kaya ilang oras ang nawala. Pero sa wakas nakabalik din ako. This is the feeling of going home, this feeling is really wonderful for him. Si Tang Wulan mismo ay hindi inaasahan na balang araw ay mamahalin niya ng gusto ang Shrek Academy. Matapos ang 10 mangkok ng noodles, medyo kumalma ang excitement na kanina pa niya. Sa talento at lakas ng lahat, dapat ay nakapasok na sila sa loob ng looban. Sa mahigit 3 taon, dapat ay naabot na nila ang antas ng isang one-word battle armor master. Pero ako, sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kaunting depresyon. Pagkatapos ng pagkaantala ng higit sa 3 taon sa Dragon Valley, kahit na ang kanyang chi at dugo ay gumawa ng malaking pagunlad, ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas sa isang kakilakilabot na antas. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng espiritu ay nabuklod ng higit sa 3 taon at hindi bumuti. Nasa 4th ring level pa ito. Marahil ay tumaas ito ng kaunti dahil sa paglipas ng panahon, at ito ay nasa ika-44 na antas. Sa edad na 15, sa ika-44 na antas, iyon ay medyo makapangyarihan. Ngunit ngayon ay malapit na siyang maging 19 na taong gulang, ngunit nasa ika-44 na antas pa rin siya. Siya ay maaaring ituring na pinakamahusay sa mga ordinaryong tao, ngunit hindi siya masyadong magaling sa Shrek Academy. Alam mo, kung hindi mo pa naabot ang First Word Battle Armor Master sa edad na 20, hindi ka magiging karapat-dapat na pumasok sa panloob na courtyard ng Shrek Academy. Pagkatapos bumalik sa oras na ito, kailangan kong magmadali, ngunit hindi ko maaaring hayaan ang aking mga kasosyo na mahulog ng labis. Nabusog ako at nagbayad. Dumiretso si Tang Wulan sa inner courtyard ng Shrek Academy. Alam na alam niyang nandoon ang mga kaibigan niya. Higit sa lahat, dahil mahigit 3 taon na niyang hindi nakikita ang kanyang kapatid, nagpasya siyang pumunta muna sa Nier. Siguradong labis na nag-aalala si Nier sa kanya. Iulat muna ang kanyang kaligtasan. Naglalakad papunta sa gate ng panloob na courtyard ng Shrek Academy, nalaman ni Tang Wulan na hindi siya makapasok. May 2 pang bantay sa pasukan ng panloob na patio, na parehong mga alagad ng panloob na patio. Kung walang sertipiko ng pagkakakilanlan ng panloob na patio, hindi maaaring pumasok ang isa sa loob ng patio sa kalooban. Kinuha ni Tang Wulan ang soul communicator na siya ay inutil ng higit sa 3 taon, ginamit ang kanyang soul power para singilin ang communicator, at pagkatapos ay i-dial ang pamilyar na numero. Saglit na tumunog ang bell bago nakakonekta ang kabilang side. Walang tunog. Pagkatapos ng koneksyon, walang tunog sa kabilang panig. Nar! Pansamantalang tumawag si Tang Wulan. Pagkatapos, naramdaman ni Tang Wulan na sasabog na ang kanyang eardrums, at may sumigaw mula sa kabilang bahagi ng mikropono. Nagulat si Tang Wulan, at halos ihagis sa kanyang kamay ang soul communicator. Kahit na ang 2 gwardya sa loob ng courtyard ay narinig ang matinis na boses mula sa mikropono. Kuya, ikaw ba yan? Ikaw ba? Agad na narinig ang nasa sabik na boses ni Nar, na nagparamdam kay Tang Wulan na parang bumulwak ng dugo. Nang marinig niya ang pamilyar na boses, halos maluha siya. Ako na, Nier, ako na, bumalik na ako. Nasaan ka? Nasaan ka?
Tanong ni Tang Wulan na hindi magkatugma at nagmamadali. Nasa Sigod Island ako. Kuya, nasaan ka? Halata ang paghinga ni Nar. Sinabi ni Tang Wulan, nasa labas ako ng gate ng inner courtyard, ngayon ay may mga bantay, kaya hindi ako makapasok. Hintayin mo ako. Binitiwan ni Nar ang apat na salitang ito, at agad na narinig ni Tang Wulan ang sipol ng hangin sa mikropono, kuya, huwag ibaba ang tawag. Malapit na ako. Okay, hinihintay kita. Puno na ng pananabik ang mukha ni Tang Wulan sa oras na ito. Sa halos isang dosenang paghinga, nakita ni Tang Wulan ang isang pilak na liwanag na lumilipad sa panloob na patio na parang kidlat. Bago pa siya makapag-react, dumagsa ang silver light sa kanyang mga braso. Ang bango ay puno, at ang nababanat na katawan ay bumagay sa kanyang mga braso, at ang kanyang mga mata ay puno ng mahabang pilak na buhok. Nang inag ang puso ni Tang Wulan, hindi na kailangang magtanong, alam din niya kung sino ang yamakap sa kanyang sarili. Si Nar ay tumangkad, may matambok na katawan, at malaki na ang dalaga. Siya ay matangkad, kalahating ulo lamang ang mas maikli kaysa kay Tang Wulan, na mahigit 1.9 metro na. Sa sandaling ito ay tumalon siya, ang kanyang mga binti ay nakapulupot sa baywang ni Tang Wulan, ang kanyang mga braso ay nakapulupot ng mahigpit sa kanyang leeg. Patuloy na ibinababa ni Tang Wulan ang kanyang palda upang maiwasang mawalan ng malay. Ang dalawang disipulo sa panloob na patio na nakatayo sa pasukan ng panloob na patio ay natigilan na. Silver na buhok. Isa lang ang tao sa academy. Ang isa na kinikilala bilang ang Diyosa ng Poseidon Island. Dragon Spear Goddess Nier. Ang palayaw ng Dragon Spear Goddess ay nasa mahigit 3 taon na ang nakalipas. Bagamat bihirang lumitaw si Nar, natalo niya ang lahat ng mga bayani sa isang kompetisyon sa loob ng courtyard. Gamit ang napakahusay na Silver Dragon Spear, natalo niya ang lahat ng kanyang mga kalaban at naging pinakamalakas na alagad ng inner court sa isang iglap. Masasabing siya ang Diyosa ng buong panloob na patio, ang Diyosa sa mata ng lahat ng mga lalaking alagad ng panloob na patio. Kaya lang kapag weekdays, itong Dragon Spear Goddess ay palaging nasa Sigod Island, at imposibleng makapasok doon ang mga ordinaryong alagad sa loob ng courtyard. Napakahirap kahit na makita siya. Kung makapagsalita ka sa kanya, siguradong mahihimatay ang mga tao sa tuwa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang perpektong Diyosa sa kanilang mga isipan ay hindi inaasahang magkasya sa isang lalaki ng mahigpit sa isang hindi magandang tingnan na poster. Nakikita ang kanyang nasasabik na emosyon, ito ay simpleng. Marahang hinaplos ni Tang Wulan ang mahabang buhok ni Nar gamit ang isang kamay, at tahimik na binuksan ang kanyang katawan gamit ang isang kamay. Ang kasalukuyang Nar ay hindi ang dating Nar. Siya ay lumaki na, at ang mga katangian ng isang batang babae ay halos nababagay kay Tang Wulan, na isang nakatatandang kapatid, na medyo napahiya. Hoy, hindi umiiyak si Nar. Bumalik na ang kapatid ko, pero hindi maganda ang kapatid ko. Nag-aalala ka, kuya. Nang marinig ang dalawang salitang ito, ang dalawang alagad na tagapag-alaga sa loob ng looban ay agad na namangha. Kapatid pala ito ng Diyosa ng Poseidon Island. Hindi ko man lang siya pinapasok sa inner courtyard kanina. Paano mo nasabi yan, kanina mo pa ipinapahayag ang iyong pagkatao? Kahit na lumabag ka sa mga patakaran, hindi ka namin pipigilan. Tinapik ni Tang Wulan ang mahabang binti ni Nar. Bumaba si Nar at tumayo sa harapan niya. Sa sumunod na sandali, sa ilalim ng tulalang tingin ng dalawang gwardya, itinaas niya ang kanyang ulo at hinalikan si Tang Wulan ng 2 beses sa pisngi. Pagkatapos ay kumalas siya sa pagkakaakbay sa kanya. Pinagmamasdan si Nar ng malapitan, hindi napigilan ni Tang Wulan na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napakaganda ni Nar, na may mahabang pilak na buhok na nakatabing sa likod niya, ang kanyang purple na mga mata ay kasing linaw ng amethyst. Payat ang katawan, slim bewang at mahahabang binti. Napakaganda na ng development. Ang isang pares ng malalaking mata ay tumingin sa kanyang sarili na puno ng tubig, sa ganoong paraan ikaw ay maligaya ng nararamdaman mong mali. Nagbago din si Tang Wulan sa mga mata ni Nar. Kung ikukumpara sa mahigit 3 taon na ang nakalipas, mas matangkad siya, at naging gwapo na ang kanyang kagandahang kabataan. Malalim ang kanyang mga mata, at puno na siya ng pagkalalaki. Kuya, mahigit 3 taon ka nang umalis, at wala pang balita. Gusto ko na akong patayin. Muling ibinagsak ni Nar ang sarili sa mga bisig ni Tang Wulan at napaluha. Dali-dali siyang niyakap ni Tang Wulan para aliwin, huwag kang umiyak, hindi bababalik ang kapatid mo sa pagkakataong ito. Hindi na aalis si kuya. Okay. Huwag ka nang aalis. Huwag ka nang aalis. Biglang inangat ni Nar ang kanyang ulo at tumingin kay Tang Wulan na may luhang mga mata, kuya, mahal mo ba ako? Love. Syempre love. You are my most precious Nar. Pinisil ni Tang Wulan ang kanyang ilong na may ngiti. Napangiti din si Nar, speaking counts. Pwede na ba akong pumasok? Nandito din ba lahat sa loob ng looban? Tanong ni Tang Wulan kay Nier. Tumanggaw si Nar, nakapasok na silang lahat sa panloob na patio, at ngayon ay bagong henerasyon na sila ng Shrek 7 Monsters. Napakalaki ng limelight. Hindi ka naging Shrek 7 Devils. Napatingin si Tang Wulan kay Nar nang may pagtataka. Naalala niya na noong umalis siya ng mag-isa ay napakalakas na ni Nier.
Umiling si Nier, ayoko. Kuya, tara na, pasok muna tayo, at sasabihin ko sa'yo habang naglalakad. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Tang Wulan patungo sa panloob na patio at naglakad patungo sa pintuan. Ang kanyang magandang pear blossom na may tag-ulan ay ngumiti sa dalawang gwardya. Pareho silang tulala, tapos hinayla ito ni Nar. Pumasok si Tang Wulan. Ayos lang yun. Tulala na sabi ni Tang Wulan. Ngumiti si Nier, ako ang entry card mo. Ang panloob na patio ay nananatiling pareho. Sa dulo ng kalsada ay ang mga pamilyar na estatwa. Ang mga estatwa ay madalas na inaayos at mananatiling magpakailanman. Dinala ni Nar si Tang Wulan hanggang sa gilid ng Sea God Lake. Kuya, punta muna tayo sa Sea God Island. May sasabihin ako sa'yo. Gaya ng sinabi niya, humakbang pasulong si Nar, at biglang, isang layer ng silver light ang biglang sumikat mula sa kanya. Ang maliliit na ilaw na pilak ay kumikislap, lumilitaw sa kanyang mga kasukasuan. Ang mga pilak na ilaw na ito ay parang mga pilak na bituin, nagniningning ng maliwanag. Sa susunod na sandali, ang mga piraso ng baluti ay tumakip sa katawan ni Nar. Nang tingnan ni Tang Wulan ang masalimuot na pattern sa kanyang silver battle armor at ang pares ng silver dragon wings ay nakaunat sa likod niya, hindi niya napigil ang magsalita, two-word battle armor. Higit pa rito, hindi lang ito isa o dalawang character na battle armor, ngunit isang buong set ng 2 character battle armors. Mahigit 3 taon na akong hindi nagkita, at si Nar ay isa ng 2 character na battle armor master, ngunit hindi siya kahit isang word battle armor master. Matamis na ngumiti si Nar, itinaas ang kanyang kamay at hinayla si Tang Wulan, ikinapakpak ang kanyang mga pakpak sa likod niya, inakay siya sa hangin. Isang grupo ng malambot na kapangyarihan ng kaluluwa ang tumakip sa katawan nilang dalawa, at malabo na naramdaman ni Tang Wulan na ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Nar ay napakalakas, higit pa sa kanya. Habang kumukutitap ang katawan, nakarating na ang tao sa tuktok ng Sea God Island. Nagtagpo ang mga pakpak, pinababa si Tang Wulan. Ang battle armor ay naging isang maliit na liwanag at muling sumanib sa katawan ni Nier. Nar, 2 character battle armor master ka na. Bilangin mo ang buwan, 16 years old ka pa lang. Oh my god. Dapat ikaw ang pinakabatang 2 character battle armor master sa mainland. Dapat itong record breaking. Tama. Gulat na tiningnan ni Tang Wulan si Nar. Kahit na siya at ang kanyang mga kasosyo ay napaka-talented, sila ay nagtatrabaho ng husto. Ngunit lubos siyang nakatitiyak na hinding-hindi maaabot ng kanyang mga kaibigan ang antas ng isang master ng sandata ng labanan na may 2 karakter sa napakaikling panahon. Labag lang sa langit ang talento ni Nar. Kahit na ang Long Yu na yun ay halos 20 taong gulang na kapag siya ay naging isang 2 karakter na battle armor master. Sa paghusga mula sa pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu sa Nar, kahit na walang 6 na ring Spirit Emperor cultivation base, ito ay dapat na halos pareho. Napakalakas na ng kapatid ko. Kahit na si Tang Wulan ay hindi pa mababa, ang antas ng pagkagulat sa kanyang puso ay medyo malaki. Napangiti si Nar, hindi ito mahalaga, ang mahalaga ay nakabalik ka na. Gaya ng sinabi niya, hinawakan niya ang kamay niya at tumakbo palayo na parang si God Island. Dito ay napakapamilyar ni Nar, dinala niya si Tang Wulan sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa kalagitnaan ng bundok. Hindi kalakihan ang bahay na gawa sa kahoy, may mga silid sa loob at labas, ngunit napakalinis at sariwa. Ang hangin sa Sea God Island ay talagang ang pinakamalinaw sa lahat ng lugar na napuntahan ni Tang Wulan. Hindi ito may kukumpara kahit sa kagubatan. May mga mesa, upuan, bangko, wardrobe, at duyan sa kahoy na bahay. Ang duyan ay natatakpan ng isang layer ng malalaking madilim na berdeng dahon. Hindi ko alam kung anong material iyon. Nar, dito ka ba madalas nakatira? Tanong ni Tang Wulan. Tumanggo si Nar, oo. Dito ako nakatira, gusto ko ito. Itinulak niya si Tang Wulan at umupo sa stool, at binuhusan siya ng isa pang baso ng tubig. Nang ilagay niya ang baso ng tubig sa kamay ni Tang Wulan, muling namula ang kanyang mga mata. Kuya, alam mo ba kung gaano kita kamiss nitong mga nakaraang taon? Namiss mo ba ako? Bakit hindi ka na late? Nang makita ang mapupulang mga mata ni Nar, hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Bumantong hininga siya at sinabing, matagal na akong nakabalik. Pero may isang bagay na kailangan kong gawin. After that it took me 3 years. That's why I'm back late. When I'm sleepy or tired, I think about you, think about everyone, and I'm motivated again. Though it's delayed I have been in 3 years, but I don't vary something today. Masaya sa aking puso. Mas malinaw ang pakiramdam ko sa aking kaluluwa sa pagbabalik, at wala akong iilan na tumaas ng 2 antas para sa paglalayag ng buwan, na isang bagay na hindi ko pinangarap na isipin noon. Oo, sa ilang buwang paglalayag, ang kanyang soul power cultivation base ay itinaas mula sa ika-44 na antas noong kakaalis niya sa Dragon Valley hanggang sa ika-46 na antas. Higit sa lahat, napasok din niya ang 2 sa 8 channel ng Odd Meridian. Ang iba pang 4 na kakaibang Meridian at 8 Meridian ay halatang mas matatag kaysa dati. Malaki na ngayon ang tiwala ni Tang Wulan na maaari niyang patuloy na sumugod sa hadlang at maabot ang mas malakas na antas.
Kuya, marami kang pinaghirapan. Kinuha ni Nier ang kamay ni Tang Wulan. Ngumiti si Tang Wulan, okay lang. Kaya lang minsan medyo nalulungkot ako, at ako lang ang nasa lugar na iyon. Hindi siya natakot sa paghihirap at pagod. Bata pa lang ako natuto na akong magpanday. Sa loob ng mahigit 3 taon, ang pinakamalaking pagdurusa ay ang kalungkutan. Kung hindi dahil sa pakikipag-usap sa mga kilya na iyon, talagang nag-alinlangan si Tang Wulan na mababaliw siya. Pero kung tutuusin, nagpumilit siya. Sa oras na ito, ang lahat ng kanyang isip ay na-unblock, at ang pagsasanib na relasyon sa pagitan niya at ng kanyang bloodline, at maging ang pakikipag-ugnayan sa iba pang enerhiya ng Golden Dragon King sa selyo, ay nagpaunawa kay Tang Wulan na ang kanyang ginagawa ay kung ano ang kanyang ginagawa. Tama. Ang pagiging maalalahanin ay tila walang masasabi, ngunit pagkatapos na maabot ng cultivation base ang isang tiyak na antas, ito ay may pambihirang kahalagahan. Nar, kumusta ka? Sa tingin ko isa ka ng 2 karakter na Battle Armor Master, nalampasan na ba ng iyong cultivation level ang ika-6 na ring? Nang tumingin si Tang Wulan kay Nar at bahagyang tumango, bagamat nahulaan na niya ito, hindi pa rin niya maiwasang mabigla. 16 na taong gulang, 6 na singsing na emperador ng kaluluwa. Hindi sa banggitin na walang tao sa hinaharap, natatakot ako na ito ay hindi pa nagagawa. Higit pa rito, kailangan niyang gumawa ng battle armor, na nangangailangan din ng maraming oras at lakas. Hindi na mailalarawan ng simpleng talento ang sitwasyon ni Nar. Nag-thumbs up si Tang Wulan kay Nar, kung gayon, paano ang mga kaibigan ko? Kumusta ang lahat ngayon? Sinabi ni Nar, sa pagkakaalam ko, palaging mahina ang kanilang kalooban mula nang hindi ka bumalik. Ngunit pagkatapos na maging Shrek 7 Devils, sila na rin ang pinagtutuunan ng pansin ngayon. Napakahirap din nilang nilinang. Mga 1 taon na ang nakalipas, ang cultivation base ng bawat isa ay umabot na sa ika-5 ring o mas mataas. Kanina, lahat sila ay one-word based the Armor Masters, hindi ako masyadong malinaw. Ang lahat ba ay nasa antas ng 5-ringed Soul King, at lahat ba ay mga master ng sandata ng labanan sa isang karakter? Hindi na ako bumalik kasama ang lahat, siguradong naapektuhan sila para ipagpatuloy ang paggawa ng 2-word battle armor. Kung tutusin, medyo mahirap ay forge ang 2-character Psychic Metal Battle Armor. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ni Nar. Nar, hindi pa ako pumunta sa kolehiyo para mag-report pagkabalik ko. Hahanapin ko ang mga guro at magre-report. Mag-usap tayo mamaya. Nagmamadaling sinabi ni Nier, ano pa ang dapat iulat? Bagamat hindi ka bumalik sa simula. Ngunit dahil sa iyong kontribusyon sa akademya, inaprubahan ka ng akademya na sumali ka sa inner courtyard sa oras na iyon. Sa madaling salita, hanggat babalik ka, ito ay disipulo sa inner courtyard. Sa tingin ko ay dapat mong hanapin si Lolo Chilong Daoluo Zuoshi, tiyak na makakatulong sa iyo ang lahat ng bagay. Academy, I guess your friends are now busy silang lahat sa bagay na ito kung aalis ka sa sandaling ito, tiyak na makakaapekto ito sa kanila, kaya mas mahusay na bigyan sila ng isang sorpresa. Saglit na natigilan si Tang Wulan, anong kaganapan? Mahiwagang ngumiti si Nar at sinabing, Fate Blind Date Meeting ng Sigod. Napatulala si Tang Wulan, Sigod Fate Blind Date Meeting. Sa inner courtyard ba ang blind date meeting na iyon? Siyempre narinig niya ang tungkol sa Sigod Blind Date Conference, ngunit hindi niya alam kung ano ang mga patakaran. Sa oras na ito, nang banggitin ito ni Nar, napagtanto niyang umabot na siya sa edad para makasali sa blind date meeting. For a time, hindi ko maiwasang maghalo-halo. Napakabilis ng oras. Ako ay nasa hustong gulang na. Bumulong si Nar ng ilang salita sa tainga ni Tang Wulan, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Tang Wulan, at isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ibig mong sabihin, hanggat ikaw ay nag-iisang disipulo sa panloob na patio at higit sa 18 taong gulang, kailangan mo bang sumali sa Sigod Blind Date Conference? Napangiti si Nar at sinabing, oo, oo. Sa totoo lang, ayon sa opisyal na panuntunan ng mainland, 16 years old na ang edad. Kaya adulto na ako. Espesyal na aprobado ng guro, makakasali rin ako sa event na ito. Mas mapapasigla nito ang kompetisyon sa pagitan ng mga mag-aaral sa blind date meeting, para mapahusay ang motibasyon ng lahat para sa paglilinang sa hinaharap. Ito ang katotohanan. Hindi alam ni Tang Wulan ang pangalan ng Dragon Spear Goddess na ang kanyang kapatid na babae ay nasa panloob na patio. Nang opisyal na ipahayag na ang 16 anyos na Dragon Spear Goddess ay lalahok din sa blind date meeting na ito. Maging ang mga alagad ng panloob na patio na nagsasagawa ng mga gawain sa malayo ay tumakbo pabalik. Lahat ay ipinagmamalaking anak ng langit, sino ba ang makakasigurado na hindi siya papabura ng Dragon Spear Goddess? Ang hitsura, lakas, at katayuan ni Nar bilang isang direktang disipulo ng Sigod Pavilion Master, nang walang kakulangan sa ginhawa ay ginawa siyang tuktok ng pag-iral sa mga estudyante. Ito rin ang diyosa sa isipan ng lahat ng lalaking estudyante. Gusto mo ring sumali? Hindi, hindi. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan. Nagulat na tumingin sa kanya si Nier at sinabing, bakit? Matuwid na sinabi ni Tang Wulan, napakabata mo pa, paano ka makakasali sa anumang blind date? Bilang isang nakatatandang kapatid, hindi ako sang-ayon. Ngumiti si Nar, kuya, hindi ko inaasahan na makaluma ka pala.
Matigas na sinabi ni Tang Wulan, kapatid mo ako, syempre may pananagutan ako sa iyo. Bawal kang umibig bago sumapit ang edad na 18 taong gulang, narinig mo ba? Isa pa, kahit magarbo ka, kailangan mo munang lampasan ako. Magaling si Guan. Napakaganda ng kapatid ko, kaya hindi ka basta-basta makikipagtawaran sa iba. Napangiti si Nar, hihi, huwag kang mag-alala kuya, kahit may gusto ako, siguradong makukontento ka. Nagulat si Tang Wulan, may gusto ka ba talaga? Tumango si Nier, of course. I like you. Tumawa si Tang Wulan at sinabing, ikaw na babae, huwag mo akong laging gamitin para palayasin ako. Kung handa kang sumali sa blind date meeting na ito para magsaya, huwag kang pumili ng kahit sino. Okay, I get it. Don't worry, kahit may gusto ako sa isang tao, kailangan kong makuha ang pahintulot mo. Okay. Napangiti si Nar. Well, halos pareho lang. Sinabi ni Tang Wulan ng may kasiyahan, bueno, pupunta muna ako sa master. Saan ako pupunta? Matagal na akong hindi nakapunta rito, at hindi ako pamilyar sa iyo. Sinabi ni Nar, ipapadala ko ito sa iyo, at pagkatapos ay pumunta sa guro. Pagkatapos ay bumalik tayo sa akin at makita ka. Siya nga pala, huwag bigyan ang iyong mga kasama ng isang newsletter na gabay sa kaluluwa, at bigyan sila ng sorpresa sa pulong ng blind date. Ngumiti si Tang Wulan at tumango, okay, makinig ka. Blind date meeting. Ang pamilyar na mukha na iyon ay hindi maiwasang lumitaw sa puso ni Tang Wulan, at ang kanyang kalooban ay biglang naging komplikado. Siya ay binata pa rin kung tutuusin, kaya paanong hindi niya hinanggad ang Sigad Blind Date Conference? Pero, itong blind date meeting, makakasali ba talaga ako dito? Bahagyang gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at naging kakaiba din ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa isang komplikadong mood, nakita ni Tang Wulan ang kanyang Panginoon. Si Chilong Daoluo Chuoshi ay umiinom ng tsaa sa bakuran. Nang makita niya si Tang Wulan na nagbukas ng pinto, ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay nanginig, at ang mainit na tsaa ay nahulog sa kanyang mga kamay nang walang malay. Wulan. Guro. Si Tang Wulan ay nagmamadaling humakbang pasulong at bumagsak sa lupa sa isang tuhod. Sa pamamagitan ng swish, tumalon si Chilong Daoluo sa bilis na ganap na hindi tugma sa kanyang edad, at hinayla siya mula sa lupa. Anak, saan ka nagpunta? Okay lang, pero okay lang. Posible bang pumunta sa kahit saan tulad ng maliit na mundo? Alam mo ba, muntik na akong pumunta sa Tangsek kasama ang baliw na matanda. Okay, bumalik ka na, nababaliw na ang baliw na matanda. Hindi maganda ang hitsura ng masungit nitong mga taon. Gusto kong sabihin sa kanya ang magandang balita sa lalong madaling panahon. Isang soul guide communication ang lumipas, wala pang 3 minuto pagkatapos bumaba mula sa langit ang nagliliyab na dragon na si Daoluo Fanguyo. Nang makita niya si Tang Wulan, lumubog ang kanyang mukha, at sinampal niya ito nang umakyat siya. Si Tang Wulan ay hindi nang ahas na umiwas. Matigas ang tingin ng sinuray-suray niya, pero hindi naman masakit. Ano ka ba baliw na matandang lalaki? Huwag mo akong sisihin sa paglilinis mo kapag baliw ka rito. Galit na galit si Zuoshi. You know what a fart, go. Tang Wulan, alam mo pang bumalik ang bastard mo. I ask you, nahulog na ba ang forging? Sinigawan ni Fanguyo si Tang Wulan habang nasa balakang ang mga kamay. Si Tang Wulan ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman. Pagkatapos niyang sumigaw, dali-dali niyang sinabi, ayos lang, okay. Wala nang natitira. Ngayon dapat nandoon na ang 6th level blacksmith tech. Hintayin mo lang na bumalik at makausap ka. Matuto ka ng soul forging. Sumama ka sa akin, gusto kong suriin ito. Gaya ng sinabi niya, hinawakan niya si Tang Wulan at bumangon sa hangin. Hintayin mo ako, pupunta rin ako. I want to supervise you not to damage my disciple. Malapit na sumunod si Chilong Daoluo. Si Tang Wulan ay hindi nakaimik ng ilang sandali, hindi pa ako dumaan sa mga formalidad para makapasok sa inner courtyard. Paano naman ang blind date meeting sa gabi? Kilalang kilala pa rin niya si Fanguyo. Kapag nakapasok na siya sa forging state, wala na siyang pakialam sa mga pagbabago sa labas ng mundo. Ngunit walang pakialam si Fanguyo tungkol dito, ngunit hindi niya maiwasang alalahanin. Pupunta siya sa blind date meeting. Gusto ko talagang sumali sa blind date meeting na ito. Magtagumpay ka man o hindi, kailangan mong subukan, o maaari kang magkasundo. Para sa Shrek Academy, bawat blind date meeting ang pinakaaabangan ng mga adult na estudyante. Maging ang mga alagad ng panlabas na patio na hindi nakapasok sa loob ng patio ay laging masaya sa oras na ito. Ang isa ay upang makita ang lakas ng mga nakatatanda sa panloob na patio, at ang isa ay upang ma-inspire ang sarili. Bagamat hindi makikilala ng mga alagad ng panlabas na patio ang relasyon ng pag-ibig sa kolehiyo, sa katunayan, hindi makikialam ang kolehiyo sa kanilang relasyon sa isa't isa. Gayunpaman, para sa Shrek Academy. Iba talaga ang pakiramdam kung maabot ang lahat sa Sigad Blind Date Conference. Ito ay pinarangalan bilang ang pinakamagandang pagtatasa ng pag-ibig sa kontinente ng Daoluo. Pinapatunayan ang lakas ng isa't isa, ang tunay na pagmamahalan ng bawat isa. Sa makatuwid,
kahit na ang Si God Fate Blind Date Meeting ay hindi magdadala ng anumang mga reward, sa katunayan, ang Si God Fate Blind Date Meeting ay napakasikat sa buong kontinente. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang gustong pumunta upang manood ng seremonya, ngunit ayon sa mga patakaran ng Shrek Academy, walang tagalabas na pinapayagang pumasok sa loob ng patio upang panuorin ang conference na ito. Tanging ang mga alagad ng panloob na patio, ang mga alagad ng panlabas na patio sa angkop na edad, at ang mga guro ang maaaring manood nito. Dahil dito, mas naging misteryoso ang Si God Fate Blind Date Meeting. Bukod dito, ayon sa mga patakaran ng Shrek Academy, kapag tinanggap ng dalawang tao ang isa't isa sa Si God Fate Blind Meeting, matatanggap nila ang pagpapala ng Si God's Oath Mountain League. Ang pagpapalang ito ay ipapadala mismo ng Si God's Pavilion Master, ngunit pareho, ipagpalagay na mayroong dalawang tao sa hinaharap. Kapag gusto mong maghiwalay, kailangan mo ring pumunta sa Si God Pavilion para ipaliwanag ang dahilan. Ang Poseidon Pavilion ay personal na mamamagitan, at kung mab-ay-go lamang ang pamamagitan, pinapayagan ang breakup. Nagdaragdag din ito ng isang layer ng proteksyon sa mga damdamin na hindi nakikita. Para sa mga mag-aaral sa Outer Academy ng Shrek Academy, ang Poseidon's Fate mismo ay isang alamat. Hanggang ngayon, ang Fate Blind Date Meeting ng Poseidon ay naging isa pa nga sa mga motibasyon para sa mga alagad ng Outer Academy na makapasok sa Inner Academy, at napakataas pa rin ng rangkang. Ang Si God Fate Blind Date Meeting ay partikular na kapansin-pansin. Kumalat na ang balita. Si Nar, na kilala bilang Dragon Spear Goddess, ay lalahok din sa Si God Fate Blind Date Meeting. Kahit na hindi ko alam kung cutscene ba ito o kasali talaga sa blind date. Ngunit ito ay parehong nakakagulat at nakakagulat. Mahigit 10,000 taon na ang nakalipas mula nang ipanganak ang Si God Blind Date Conference, at ang mga patakaran ay naayos na. Ngunit sa huling pagsusuri, kailangan pa ring i-verify ang lakas ng mga alagad sa loob ng korte at tulungan silang mahanap ang tunay na pag-ibig. Kung walang sapat na lakas, imposibleng magkaroon ng matagumpay na blind date sa blind date meeting. Ito ang pangunahing katotohanan. Sa puntong ito, hindi makatwiran ang Shrek Academy. Gustong makahanap ng kaparehan na walang lakas. Bumalik ka muna at mag-practice bago magsalita. Parang simpleng blind date meeting lang ito, pero para sa mga estudyante ng inner and outer colleges, napakalaking excitement at encouragement. Lalo na kapag ang mga estudyante ay may sense of belonging at gustong ipahayag ito sa blind date meeting. Ito ay higit na kinakailangan upang linangin. Ayon sa mga istatistika mula sa Shrek Academy, mas malakas ang lakas, mas mataas ang pagkakataong magtagumpay sa Si God Blind Date Meeting. Ito ay ang parehong katotohanan ng bakal. Bukod dito, sa Si God Fate Blind Date Meeting, mayroon pang isa pang istatistika. Ipinagtapat ng mga batang babae sa mga lalaki na ang rate ng tagumpay ay napakataas. Mahigit 60%. Ngunit kapag ang mga lalaki ay umamin sa mga babae, ang rate ng tagumpay ay medyo mas mababa. Ito rin ay dahil, sa karamihan ng mga panahon, mas marami pa ring mga lalaki sa loob ng looban. Ito ang tinatawag na mas maraming lobo at mas kaunting karne. Magkatabing naglakad sina Lezengyo at Exi at lumabas ng Inner Courtyard Teaching Building. Sa paglalakad sa kalsada, ang kanilang hitsura ay nagpatingin sa kanila ng maraming tao. Sa panahong ito, ang mga alagad mula sa panlabas na patio ay hindi pinahihintulutang makapasok sa loob ng looban. Sa makatuwid, ang panloob na patio ay medyo tahimik pa rin. Isinuot ni Lezengyo ang kanyang nakagawiyang puting damit, na may hugis balahibo na gininto ang pattern sa puting damit, na elegante, sagrado at nakasisilaw. Maharlika, sagrado, walang kahit katiting na lasa ng nouveau riche. Ito ang tradisyonal na pattern ng kanilang mga sagradong anghel, na lubhang kakaiba. Si Exi, na naglalakad na magkatabi sa kanya, ay hindi gaanong mababa sa kanya, isang itim na damit na may mga pattern na pilak, at ang pattern ay parang dragon. Kung si Lezengyo ay anak ng sagrado, para siyang maltong naglalakad sa madilim na gabi. Black and white ang dalawa, at pareho silang gwapo. Paanong hindi sila mahahalata kapag magkasama silang naglalakad? Hoy, hey, kayong dalawa ay magiging hindi makatao at maghintay sa akin. Ang chubby na si Shulizi ay tumakbo mula sa likuran. Fatty, anong ginagawa mo dito? Huwag mong ibaba ang pamimilit namin. Medyo naiinis na sabi ni Lezengyo. Si Shulizi ay nakauniporme pa rin sa paaralan, ngunit ang panloob na uniporme ng paaralan ay iba sa uniporme ng paaralang tulong sa ibang bansa. Ang panloob na uniporme ng paaralan ay kulay kahel at ang pagkakayari ay mahusay. Gayunpaman, sa chubby figure ni Shulizi, halos pareho ang suot niya. Hindi inis si Shulizi. Ngumiti siya, nilagpasan ang dalawa, at naglakad sa gitna. Tingnan mo, kung ganito ang gagawin mo, gusto mo bang magdala ang amo ng 2 bodyguard? Patay na taong grasa. Sabay na sinabi ni na Exi at Lezengyo, at pagkatapos ay muling nagkatitigan ang dalawa, at sabay-sabay na muling sinabi, pwede bang huwag kang maging palihim sa akin? Nakikisali ba kayong dalawa sa blind date meeting para magtapat sa isa't isa? Tumawa si Shulizi, okay lang, naiintindihan kita, pero aalis muna ako. Gaya ng sinabi niya, lumakad palayo ang taong grasa na parang hangin.
Not to mention na tumataas na ang bigat niya, pero pabilis din ng pabilis ang bilis na ito. Nagkatinginan sina Lezengyo at Xe at sabay nangumuso. Nagsimula na ang layout ng Poseidon Lake. Pagdating niya sa lawa, bagamat nakapaghanda na si Xe, medyo kinakabahan pa rin siya. Sa tingin mo okay lang talaga ako? Paano kung magalit si Yuanen? Sabi ni Xe kay Lezengyo sa tabi niya. Galit na sinabi ni Lezengyo, hindi ka ba matatakot? O maaari kang bumalik at magpatuloy sa pag-iisip tungkol sa nakaraan? Hindi pa kita nakitang ganito. Si Yuanen ba ay isang salot? Sino sa tingin mo ang salot? Isang patag na boses ang nagmula sa likuran. Biglang napalingon sina Xe at Lezengyo. Si Yuan Yahui, na nasa ordinaryong anyo pa rin, ay nakatayo sa likuran nila, nakasuot ng menswear suit. Ah, hindi ito ang sinabi ko. Ito ay ang taos pusong boses ni Xe. Magsalita ka, gagawa muna ako ng hakbang. Nilagyan ng grasa ni Lezengyo ang talampakan at tumalikod at dumulas. Tinanong niya ang sarili na hindi siya ang kalaban ni Yuan Yahui. Ah, Yuanen. Pagharap kay Yuan Yahui, hindi ko alam kung bakit, nawala na ang dating lakas ng loob ni Xe sa kanyang puso, at medyo kinakabahan niyang pinunasan ang kanyang mga kamay. Yuan Yahui ay tumingin pataas at pababa sa kanyang damit, na may malamig na mukha, tumalikod at umalis. Mula umpisa hanggang dulo, hindi siya umimik. Habang pinapanood si Yuan Yahui na umalis, hindi mapigilan ni Xe na magmukhang nanlulumo. Parang wala pa rin improvement. Hindi rin siya pumayag sa akin. Kung hindi, magsisimula na itong blind date meeting, bakit nakasuot pa siya ng panlalaki? Ano ang dapat kong gawin? Obviously, hindi pa ako handang tanggapin ako. Patay. Magsisimula na ang Sigod Blind Date Conference. Siyempre, hindi maaaring si Xe lang ang nag-aalala. Sa sandaling ito, sa panloob na patio na ito, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang mas mabilis na pumalo. Para sa mga disipulo sa panloob na patio ng Shrek Academy, ang araw na ito ay masyadong mahalaga. Simula nung pumasok sila sa Shrek Academy, pressure na sila sa buong academy. Bagamat walang guro sa akademya ang nagsabi ng dapat mong gawin, ngunit ang bawat estudyante na makapasok sa Shrek Academy ay ang pinakamataas na henyo. Ang ganitong pag-iral sa kanilang paligid ay magbibigay ng ilusyon sa mga tao, na parabang sila ay medyo nakaka-relax, at agad silang malalampasan ng mga kasama sa kanilang paligid. Tiyak na hindi maganda ang ganitong pakiramdam, at walang gustong maalis pagkatapos na makapasok sa Shrek Academy pagkatapos ng lahat ng pagsusumikap. Sa makatuwid, pagkatapos na makapasok sa Shrek, isa lang ang magagawa nila, at iyon ay ang pagsusumikap. Huwag maglakas loob na maging maluwag sa kalahati. Taon-taon, kabilang sa mga napakasipag na estudyanteng ito, ang mga may pinakamaraming talento ay sa wakas ay mamumukod tangi, na maabot ang antas ng isang Battle Armor Master bago ang edad na 20, at sa gayon ay makapasok sa panloob na patio ng Shrek Academy. Sa parehong antas lamang ng 8 makalangit na hari ng Xingluo Continent Monster Academy ang kwalipikadong pumasok sa panloob na patio ng Shrek Academy. Alam ang oras na ito, maaari silang magpahinga ng kaunti. Ang mga kabataan na humigit kumulang 20 taong gulang ay ang panahon kung kailan ang pagtatago ng hormone ay nasa tuktok nito. Paanong hindi nila maasahan ang hitsura ng kabilang kalahati? Pero hanggang ngayon, may oras at lakas talaga silang pumili. Inihanda ng akademya ang lahat ng ito para sa kanila, iyon ay, ang Sigod Blind Date Conference. Hindi lahat ay pipili ng kapareha sa akademya, ngunit karamihan sa mga alagad ng panloob na courtyard ng Shrek Academy ay gagawin din ito. Ang dahilan ay napakasimple, dahil ang dalawang tao ay palaging may isang karaniwang wika kapag sila ay magkasama. Kung ang lahat sa pagitan ng dalawang tao ay masyadong magkaiba, marahil ang isang panandaliang pagnanasa ay maaaring maging mabuti, ngunit ang isang pangmatagalang pag-ibig ay mahirap mapanatili. Napatunayan ng mga katotohanan na ang mga disipulo sa panloob na patio ng Shrek Academy ay magkasama sa pamamagitan ng Sigod Blind Date, maliban na lang kung may ilang napaka-espesyal na pangyayari o pagbabago, halos sila ay magkakasama habang buhay. Pagkatapos ng parehong karanasan at parehong pagsusumikap, alam nila kung paano pahalagahan ang isa't isa, sumulong ng magkasama, at ituloy ang pangarap ng isang Soul Master. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ngunit mayroon ding lasa ng dobleng paglilinang. Sa tulong ng isa't isa at kumpirmasyon, maaari silang pumunta ng higit pa. Ano ang mas mapagkakatiwalaan kaysa sa iyong kasintahan? Kaya naman, sa tuwing malapit ng gaganapin ang Sigod Fate Blind Date Meeting, ito ang pinakakapanabik na sandali para sa mga disipulo sa panloob na patio. Bago sila malapit na maniwala na malapit nang magsimula ang pagpupulong, hindi lamang sila magsisikap sa paglinang, ngunit subukan din na ipakita ang kanilang sarili, at sa parehong oras ay tahimik. Hinahanap ang kataypan ng aking mga pangarap. Mayroon ding sitwasyon kung saan ang mga mayroon ng manliligaw ay handang patunayan ang kanilang sarili sa Sigod Blind Date Conference na ito, at kasabay nito ay ipakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang kataypan, upang ang kanilang kataypan ay maging kanilang kalaguyo sa ilalim ng atensyon ng lahat ng tao. Masasabing ang Sigod Blind Date Conference ay hindi lamang serbisyo para sa mga alagad sa loob ng korte,
kundi isang uri din ng karangalan para sa mga kasamahan ng mga disipulo sa loob ng akademya. Ayon sa alamat, ang mga mag-aaral na makakahanap ng kapareha sa Sigurd Fate Blind Date Conference ay makakakuha ng pinuno ng unang Shrek 7 Devils at ang pagpapala na sa kalaunan ay magiging isang Diyos. Ang Diyos na minana ay ang Sigurd. Ang lahat sa Poseidon Island at Poseidon Lake ay umiiral upang gunitain ang kanyang pag-iral. Pagsapit ng gabi, ganap na madilim ang kalangitan. Masigla na ang panloob na patio, na napakalinis kapag weekdays. Pagkatapos ng hapunan, maagang nakarating sa panloob na bakuran ang lahat ng mga mag-aaral sa panlabas na patio na nasa angkop na edad, lalo na ang mga mahigit 18 taong gulang at hindi pa 20 taong gulang. Tanging sa mga araw na tulad ngayon ay espesyal silang maaaprubahan na pumasok sa loob ng looban. Ang kanilang mga mata ay naging sabik, na nagnanais na maging pangunahing tauhan ngayon. Ang Sigurd Blind Date Conference ang magiging pinakamagandang inspirasyon para sa kanila. Hayaan silang maging kwalipikadong lumahok dito sa sandaling makapasok sila sa One Word Battle Armor Master. Para sa mga senior na mag-aaral na higit sa 20 taong gulang, hindi ito ganap na walang mga pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang limitasyon ng edad para sa pagpasok sa panloob na patio ay minsan ay hindi ganap na tumpak. Halimbawa, ang ilan sa mga alagad na nahuli ng ipanganak, ay maaaring nabasag ang isang salita na Battle Armor Master sa edad na 21 ngunit hindi nakuha ang panloob na patio. Ayon sa mga patakaran ng Shrek Academy, ang mga naturang disipulo ay maaari ring pumasok sa loob ng looban, bagaman mas maliit ang posibilidad. Ibig sabihin, bago sila 30 taong gulang, sila ay naging 2 Character Battle Armor Masters. Kung magtagumpay ka at hindi ka pa umabot sa taon ng pagtatapos sa panlabas na patio, magkakaroon ka rin ng pagkakataong makabuo ng pagsusulit. Kung pumasa ka sa pagsusulit sa make-up, maaari ka ring pumasok sa panloob na patio. Sa makatuwid, kahit na ang mga mag-aaral ay higit sa 20 taong gulang, hindi ito ganap na walang pag-asa. Maraming mga tao ang hindi gustong magtapos mula sa panlabas na paaralan pagkatapos nilang maabot ang unang salita na Master ng Sandata ng Labanan. Master Armor, at sa gayon ay ang pagkakataong makapasok sa panloob na patio. Dahil lahat sila ay gusto ito, gusto nila ang lahat tungkol kay Shrek, at ipinagmamalaki ang lahat tungkol kay Shrek. For more videos, please like, share and subscribe.